Pinilit ako ngang biyenan ko na pumirma ng diborsyo doon mismo sa gitna ng handaan ng pamilya. Walang pagtatalo, walang luha, pumayag ako. Tumayo ako mula sa aking upuan, lumayo sa mesa at binalingan ang aking assistant. Ipagbigay alam kaagad sa HR na palayasin ang lahat ng kamag-anak ng pamilyang Cruz sa buong kumpanya. Nang gabing iyon, pumasok ako sa bulwagan ng isang restaurant sa tabi ng ilog sa Binondo. Tinanglawan ng madilaw na ilaw ang bawat mesa, tulad ng pulot na bumabagsak sa pagkain at pagkatao ng mga bisita. Nagtatawanan, nakakatinggalan, nakakampay nga, kopita-punong kaingay ang pamilya nga, aking asawa, at halos hindi na ako makahinga sa sobrang siksik ng silid. Kaarawan ng aking biyenan, si Aling Nena ang kanyang ika-6 na poong kaarawan. Ako ang nag-ayos ng pinakamalaking VIP room sa restaurant, pumili ng pinakamataas na klase ng pagkain mula sa hipon, alimango, hanggang sa lapu-lapu na espesyal. Nagpahanap pa ako ng sikat na chef sa pamamagitan ng aking mga koneksyon para magluto ng eksklusibong hapunan. Sa tingin ng lahat, ako ang pinakamaalab at mapagmahal na manugang, isang babaeng palaging marunong magtiis, marunong mag-ingat sa dangal ng pamilya ng asawa. Ako lang ang nakakaalam na sa loob ang 3 taong pakikisama, ang pinakapilit kong panatilihin hindi lamang ang isang payapang hapunan kundi ang isang buong kasal na mabulok na palamula sa loob. Kakaupa pa lang namin nang itula ni Aling Nena ang isang tumpok ng papel sa harapan ko. Maiting at mabilis ang kanyang kilos, parang matagal na siyang naghihintay sa sandaling ito. Dumulas ang papel sa ibabaw ng glass turntable sa gitna ng mesa. Huminto ng tapat sa harap ng aking plato, 4 na malaking salitang nagpababang dugo sa aking mukha, kasunduan sa diborsyo. Ang buong mesa, na maingay kanina, biglang natahimik sa loob ng ilang segundo, at ang katahimikang iyon ay mabilis na naging maapoy na pag-usisa. Ang mga matang galing kina Tito Ben, Ate Gina, Tita Cora, at Kuya Romy, ang lahat ng mga taong nakasanayan ng tumanggap ng kagandahang loob mula sa akin ay sabay-sabay na nakatuon sa akin, parang nanonood ng napakagandang pelikula. Si Aling Nena ay humigop ng kape at dahan-dahan siyang nagsalita, ngunit maanghang ang tono. Maria, pirmahan mo na iyan, huwag nang patagalin pa ang lahat. Araw kaarawan ko ngayon, ayoko nang masira ang masayang ito dahil sa iyo. Tinitigan ko siya, at ang aking makamay sa ilalim ng mesa ay nag-ipit ng walang malay. Hindi ako sumagot, agad lumingon muna ako sa kanan, kung saan nakaupo si Daniel Cruz, ang aking asawa. Umiwas siya sa aking tingin, yumuko at nagsimulang nagbalatan ng hipon para sa babaeng katabi niya, si Charla, ang batang sekretarya niya, na nakasuot ng mapulang damit na mahigpit na nakakasya sa katawan at basa-basag na pulang labi. Inilagay nito ang kamay ng halatang malinaw sa pulso ni Daniel, na parang siya ang tunay na Panginoon ng hapunang ito. Naririnig ko ang tugtog ng aking puso, mabagal nungit mabigat, tulad ng malalaking martilyo. Ngayon mo ba gustong gawin ito? Tanong ko ng kalmante, kahit na nagtaka na rin ako sa aking sariling katahimikan. Ngumisi si Aling Nena. Kailan pa? 3 taon ka ng asawa ni Daniel, at wala pa ring sungay sa inyo. Kung hindi marunong mangana ang manugang, parang tuyong puno sa gitnang bakuran na kaabala lang. Ngayon si Charla ay may bata na, siya ang tunay na may malasakit sa aming pamilya. Nakakagulo ang buong mesa, may naktagong bibig habang tumatawa, may nagtatango na parang tamang-tama ang lahat, at may nagmamasid sa akin ng may halong pagdaloy at tagumpay. Lumingon ako kay Carla. Bahagya siyang yumuko. Ang isang kamay ay nakapatong sa tiyan niya, ang pagkukunwaring mahiyain ay napakatamis na nakaduwal na sa akin. Lumingon ako kay Daniel. Ikaw rin ba? Ganyan ang iniisip mo? Sa pagkakataong iyon ay umangat siya, ang mukha na dati kong pinakakatiwalaan, ang mukhang nag-isip ko dati na maari kong ialay ang buong buhay, ngayon malamig na tulad ng bato. Maria, nandito na tayo sa punto na ito. Sige na, tayusin nating maayos. Pirmahan mo, at ibibigay ko sa iyo ang kondo sa Mandaluyong at 500,000 piso, hindi ka matatalo. Natawa ako, malakas, sa saradong silid, ang tawang iyon ay tumatawid sa lahat at nagtataliksam nga espasyo, 500,000.
isang tsondo. Iyon ang halaga na binibigay nila para palayasin ako sa kasal na pinagbuhuhan ko, na aking kabataan, na aking pera, na aking lakas, at na aking tiwala. 3 taon na nakaraan bago pa ako makilala ni Daniel. Isa lamang siya, isang ordinaryong sales manager na kumikita ng halos hindi makakabayad ng upa. Ako ang humila sa kanya palabas nga inuman na halos nagpapalalang kanyang tiyan. Ako ang tahimik na nagbigay sa kanya ng mahahalagang koneksyon at tumulong sa kanya sa bawat malaki at maliit na kontrata. Ako rin ang nagpahiram ng halos 2 milyong piso bilang puhunan para masimulan ang sarili niyang kumpanya na kukunwari akong nanghiram sa mga kakilala. Ang buong pamilya niya mula sa pinsan na lagi lang nag-inom hanggang sa hipag na alingasaw sa sismis ay inayos ko lahat ng trabaho sa loob ng aking business ecosystem. Ngunit sa loob ng 3 taong iyon, hindi ko kailanman sinabi sa isa man ang tunay na pagkakakilanlan ko. Nais kong makita kung tunay na mahal ako ni Daniel nang walang nining ng aking pamilya. Hala, mapagunwaring lalaki pala siya. Nang wala pa siyang mayroon, madali siyang magsabing ang mahal kita. Ngayon may kaunting pera na siya, may kaunting kapangyarihan at ang unang bagay na gusto niyang palitan ay ang babaeng sumama sa kanya noong wala pa siya. Nainip na si Aling Nena, kumakatok na mga kuko sa mesa. Bakit ka pa nag-alangan? Pirmahan mo na at tapos na tayo. Sino pa bang lalaki ang magmamahal sa iyo sa labas? Umuwi ka na lang. Isang matuandang tiya nga asawa ang sumingit. Ang babae ay naangat sa kanyang asawa at anak. Kung wala kang isa man, marunong ka sana sa lugar mo. Natahimik ako sa loob ngang ilang segundo pagkatapos ay kinuha ko ang ballpen na nasa tabing ang papel. Huminga ang buong mesa. Tumingin si Daniel sa akin, may kaunting gulat sa kanyang mamata. Siguro hindi niya inaasahan na susunod ako ng ganoon kabilis. Binuksan ko ang huling pahina at pinirmahan ang aking pangalan ng malinaw at mabilis. Maria Santos. Hinagis ni Aling Nena ang papel mula sa aking kamay, parang natatakot akong magbago ng isip. Binasa at binasa ito ng paulit-ulit at ang sulok ng kanyang labi ay umangat ng may tagumpay. Mabuti, mabuting mabuti. Simula ngayon, hindi ka na miyembrong pamilyang Cruz. Pagkatapos ng handaang ito, marunong ka sanang lumabas. Agad na sumabog ang tawanan at kalagitnaan ng ingay sa paligid. Ilang tao ang huminga ng maluwag na parang ang isang mabigat na pasanin ay naalis na. May nagsalita ng sapat na lakas para marinig ko. Salamat naman, sa wakas, naalis na rin siya. Ang babaeng hindi makapanganak ay tiyak na pababayaan din, sooner or later. Laging malamig ang mukha, akala mo ay magaling. Dahan-dahang inilatag ko ang tela sa mesa, tumayo at binalian ng tingin ang aking damit. Huminga ng malalim, walang galit, walang pag-alog, walang luha, kahit ako mismo ay naktaka sa aking katahimikan. Pagkatapos ay kinuha ko ang telepono at tumawag sa isang tao. Sinagot agad ang tawag. Opo, naririnig ko kayo, Ma'am Maria. Tumingin ako ng direkta kay Daniel at sa kanyang pamilya at dahan-dahang sinabing bawat salita. Kuya Miguel, agahan mo ng abisuhan ang HR na wakasan ang kontrata ng lahat ng empleyadong kamag-anak ng pamilyang Cruz sa lahat ng kumpanya ko. I suspend kagad ang lahat ng supply contracts, bawi ng mga distribution rights, I-lock ang credit lines, at I-forward ang lahat ng financial violation files sa legal department ngayong gabi pa. Nawala ang ngiti ni Aling Nena. Biglang tumayo si Daniel at nabunuan ang baso ng alak sa harapan niya. Ano-ano ang sinabi mo? Itinawid ko ang tingin sa kanya at sa unang pagkakataon sa 3 taon hindi na ako nagtatago. Nalimutan mo na ba? Daniel Cruz ang nagbubuhat sa iyo mula sa simula hanggang ngayon ay hindi swerte. Ako iyon. Ibinaba ko ang telepono. Tahimik ang buong silid. At sa tamang sandaling iyon, ang telepono ni Daniel ay nagsimulang magring. 1, 2, 3. Naging maputi ang mukha niya habang tinitingnan ang pangalan ng tumatawag. Alam ko na nagsimula na ang pagbagsak ng pamilyang Cruz. Sa ika-4 na tawag, saka lang siya kumuhang telepono at sa loob lamang ng ilang segundo, ang kulay ng mukha niya ay nagbago mula maputi hanggang sa abo.
nanginig ang kamay niya, nanginig ang boses niya. Ano? Hihirangin ang lahat ng orders? Hindi pwede. Nitong nakarang linggo ay nilaktaan pa namin ang addendum. Walang pagkakataon ang kabilang dulo na magpaliwanag. Matapos ang ilang segundo, napatigil si Daniel, malawak na bumukas ang mata habang tinitingnan ako na parang isang ganap na estranyo. Napansin ni Aling Nena ang kakaibang kilos ngang kanyang anak at dinurok ang mesa. Anong nangyayari? Magsalita ka na, huwag mong itayo ang katawan mo doon na parang estatwa. Bago pa nakasalita si Daniel, ang telepono ng kanyang pinsan ay tumunog na rin. Pagkatapos, ang hipag niya. Pagkatapos, ang tiyuhin. Sa loob ng wala pang 2 minuto, ang buong mesa ngang handaan ay naging kaguluhang tunay. May naging maputi ang mukha, may nagmamadaling lumabas para sagutin ang tawag, may sumisigaw dahil nalok ang kanilang corporate account, may pinagsabihan ng ihanda ang lahat ng trabaho bukas ng umaga, at may narinig pa ang pangalan niya sa listahan ng internal review. Tumayo ako sa gitna ng silit na iyon, nakikinig sa lahat tulad ng pakikinig sa mga alon na tumatama sa mga bato, hindi triumphant na lumalagpas sa kontrol, hindi rin tuhok na gumugulong, isang kalamigan lamang ang dahan-dahang dumadaloy sa loob ko. 3 taon ko silang pinayagan ko sila ng ganoon kahaba na nakalimutan na nila kung sino talaga ang nagdala sa buong pamilyang ito mula sa dumi patungo sa ginhawa. Humawak si Charla sa braso ni Daniel, ang boses niya ay mababa ngunit halatang natatatakot. Daniel, nagbabanta lang ba siya? Paano yun isang tawag lang ay nagagawa niya lahat ng iyon? Tumingin ako sa kanya, bahagya akong ngumiti. Hintayin mo pang 10 minuto at malalaman mo kung banta lang ito. Tumayo si Aling Nena, itinuro ang mukha ko, lakas ng loob mo. Sino ka para palayasin ang lahat ng pamilya ko? Ang babaeng nakikiisa sa asawa tulad mo, anong lakas ng loob ang mayroon ka? Lumingon ako sa kanya, dahan-dahang nagtanong, talaga bang akala mo na sa 3 taon na ito, nakikisa lang ako sa inyong pamilya? Ano pa ba? Sigaw niya. Nanirahan ka sa magandang bahay, sumakay ngang magandang sasakyan, gumastos ng pera ni Daniel, at ngayon ay nagpapakita kang ganyang gawi. Natawa ako ngayon, hindi ngang paguyam, kundi ang tawang marinig ng taong nakarinig ng pinaka-nakakatawang bagay sa buong buhay niya. Ang Mercedes sa labas ay binayaran ko, ang opisina sa Tagwig ay ginagarantiyahan ko ang rental. Ang 10 milyong pisong working capital noong unang taon ay inayos ko. Tumingin ako ng direkta kay Aling Nena. At ang bahay sa Quezon City na ipinagmamalaki ni Aling Nena sa mga kapitbahay bilang blessing ng pamilyang Cruz, pati ang down payment at furniture galing sa aking account iyon. Namatay ang boses ng buong silid. Isang tiyahin ang nagulat na nagsalita. Sisi Maria, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako sumagot sa kanya. Tumingin lang ako kay Daniel. Gusto kong harapin niya ang katotohanan na matagal na niyang tinatanggihan. Pinisil niya ang kanyang labi, nagtitibi-tibi ang panga, at nagmuhang naitaboy na sa dulo ng daan. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Oh, tinulungan mo ako, pero kusang loob mong ginawa iyon, hindi kita pinilit." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko sa loob ko na may isang bagay na tuluyang nawasak, hindi na sakit na malabo, isang malinaw na kalamig na katahimikan. Tumango ako. Sige, ito ring nating kusang luba kong nakatulong sa maling tao. Buo na ang tagumpay ni Aling Nena sa kanyang anak na nagsalita. Lumayas ka na, huwag kang mananakot dito. Ang mga palabas na businesswoman ay nakagagawa lang gayang akto sa ibang tao, hindi sa amin. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng VIP room at pumasok ang 2 lalaki sa itim na suite kasama ang restaurant manager. Ang unang lalaki ay bahagyang yumukod sa akin. "Ma'am Maria, ang mga dokumentong hiningi mo ay nandito na." Tinanggap ko ang manipis na folder mula sa kamay ni Kuya Miguel at binuksan ito sa harapan ng lahat. Sa loob ay ang mga kopya ng wire transfers, investment contracts, guarantee letters, at order coordination emails. Lahat may pirma, tatak ng pagkumpirma o malinaw na kasaysayan ng transaksyon. Kinuha ko ang isang papel at inilagay sa harapan ni Daniel.
Ito ang personal loan contract na pinirmahan mo sa akin 2 milyong piso, 3 taon ang tagdang panahon. Inilagay ko ang isa pang papel. Ito ang commitment na gamitin ang aming distribution system para itinaas ang iyong kumpanya. Isa pa, at ito ang listahan ng mga kamag-anak mo na espesyal na tinanggap ayon sa iyong kahilingan. Sa bawat papel na inilatag ko, ang mukha ng pamilyang Cruz ay lalong namutla, nagsisimula na silang maintindihan. Ang tinuturing nilang blessing ng pamilyang Cruz ay pawang kagandahang lupko lamang pala. Lumayo si Charla ng kalahating hakbang, ang kamay niya ay walang malay na nagahandog ng kanyang tiyan. Hindi pa matanggap ni Aling Nena ang katotohanan, hinagis niya ang mapapel at ineksamin ang ito. Peke, lahat ng ito ay peke. Dahan-dahang sumagot si Kuya Miguel. Kung sa tingin ng tita ay peke, bukas ay ipapadala ng legal department ang verification documents sa abogado ng pamilya. Biglang lumayo si Daniel at bumaba ang boses niya. Maria, lumabas tayo at kausapin natin ito. Tumingin ako sa kanya. Hindi na kailangan. Ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo dito. Hindi ba si Aling Nena ang gustong ayusin ang lahat sa harap ng maraming tao? Nanginig ang sulok ng kanyang labi. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na takot na lumitaw sa kanyang mamata sa unang pagkakataon, hindi dahil mawawala ako, kundi dahil sa unang pagkakataon naunawaan na niya. Kung babawi ako ng suporta, ang towers na itinayo niya, gamit ang aking pangalan at pera ay mabubuwal. Kinuha ko ang bag ko, lumiko, at naglakad patungo sa pintuan. Sa aking likod, ang sigaw ni Aling Nena, ang kaguluhan ng kamag-anak, at ang pagtawag ni Daniel sa aking pangalan ay naging isang nakakalason na gulo, ngunit hindi ako bumalik. Sa hallway, huminto ako. Ang salamin ng elevator ay nagpakita ng aking muka maputlan ngunit tahimik. Lumapir si Kuya Miguel at ibinaba ang boses niya. Ma'am Maria, ang legal department ay nagtatanong kung ipapatupad agad bukas. Tumingin ako sa ilaw ng lungsod sa labas ng salamin. Ipatupad na lahat. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok ako at sa likod ko ay nagsara kasama ang isang mapanlinlang na handaan at isang kasal na matagal na ring nabubulok. Alam ko na ang gabing ito ay ang unang bala lamang. Lumabas ang sasakyan mula sa restaurant. Umandang ako sa silya. Tininingnan ang mga ilaw na sumasalamin sa kalsada habang ang lungsod ay nagtatamasa ng gabi nang walang alam sa pagbagsak ng isang kasal sa gitna ng tawanan at mabahong alak. Ipinikit ko ang mga mata, ngunit ang mga larawan sa dining room ay patuloy na lumabas sa isip ko. Ang mukha ni Aling Nena na puno ng tagumpay, ang pagiwas ng mata ni Daniel, ang kamay ni Carla na nakapatong sa tiyan niya tulad ng isang mahirap na palabas. Ang pinakakakaibang bagay, hindi ako umiyak. Masakit ang puso ko, ngunit ang sakit na iyon ay hindi na malambot. Naging makapal na ito, isang manipis na talim, malamig at malinaw. Bumilok ang ulo ni Kuya Miguel mula sa upuan sa harap. Ma'am, gusto ba ninyong bumalik sa lumang apartment sa Ermita? Umiling ako. Hindi. Pumunta tayo sa bahay sa Marikina. Nanatiling tahimik si Kuya Miguel sa ilang segundo. Pagkatapos ay sumagot, naintindihan ko, nagalala siya para sa akin. Alam ko iyon, ang bahay sa Marikina ay binili ko bago pa man ako mag-asawa at ang lugar na iyon ang tanging natitirang lugar na pakiramdam ko ay talagang akin. Sa loob ang 3 taon, dahil sa kagustuhang maging isang normal na asawa, halos hindi na ako bumalik doon. Ibinuhos ko ang lahat ng oras sa bahay na pag-ari ng aming mag-aasawa at ngayong gabi napagtanto ko na ang tinuturing kong tahanan ay matagal ng entablado lamang pala, isang lugar kung saan ako ay unti-unting ginawang ekstrang artista. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng bakod, ang matanda naming kasambahay ay tumakbo palabas. Ma'am Maria, bakit po kayo dumating ng ganito kagabi? Napakaputla ng mukha ninyo. Bahadya akong gumiti. Ayos lang, Ate Helen. Nais ko lang gumuwi. Nang pumasok ako sa sala, nagring ng paulit-ulit ang telepono, tawag mula kay Daniel. Pinanut ko ang pangalan niya na lumiwanag at lumabas. Lumiwanag at lumabas. Sa ika-4 na tawag, saka ko sinasagot.
Ang boses sa kabilang dulo ay puno ng pagmamadali paus tulad ng isang taong matagal nang tumatakbo. Maria, nasaan ka? Kailangan nating magkita at mag-usap. Wala na akong kinabukasan. Huwag kang magsalita ng ganyan, kailangan tayong magkita. Naisip ko na malinaw na akong nagsalita sa restaurant. Huminga ng malalim si Daniel. Maria, alam kong galit ka, pero hindi mo pwedeng gamitin ang trabaho bilang pahihiganti. Pamilya ngang maraming tao ang nakasalalay sa kumpanya. Bahagya akong natawa. Nung pinipili mo na ipasign sa akin ang diborsyo sa harap ng lahat ng makamag-anak, hindi ka na nag-iisip ng dignidad. Nung pinayagan mong umupo si Carla sa tabi mo at nag-alok kang palayasin ako sa halagang 500,000, hindi ka ba nag-isip ng tao? Nanahimik siya ng ilang segundo, pagkatapos ay bumaba ang boses niya. Humihingi akong tawad. Ipinikit ko ang mga mata. Ang pahingingang tawad na iyon, kung sabihin sana niya ito isang araw kanina, isang oras, kahit isang minuto, malamang ay naramdaman ko pa rin ang sakit. Ngunit ngayon, pinagot na lamang nito ako. Humihingi kang tawad para sa pagtataksil mo, o humihingi kang tawad dahil ngayon mo lang naalaman na hindi ako basta-bastang pababayaan? Maria, mula ngayon, lahat usapin, makipag-ugnayan ka sa abogado. Binaba ko ang telepono bago pa niya masabi ang iba pa. Hawak ko pa rin ang telepono ng mahigpit, anupat na mumutla na ang makukong aking magadaliri. Nagdala si Ate Helen ng mainit na tubig at tahimik itong inilagay sa mesa bago lumayo. Malawak at tahimik ang silid, sapat para marinig ko ang bawat tikta ng orasan. Nag-iisa akong umupo sa katahimikang iyon, at sa unang pagkakataon, pinahintulutan ko ang sarili ko na direktang tumingin sa niyurak na kasal. Sa katunayan, matagal nang naroon ang mapalatandaan. Si Daniel ay nagsimulang umuwi ng mas huli. Ang mamensahe niya ay lalong naging maikli. Ang mahapunang magkasama ay lumayo. Ang mapagtatanong ay naging formal na lamang. Si Aling Nena, mula sa pag-ingat, ay bukas na niyang ipinakita ang kanyang paghamak, minsan na pinupuri sa aking pagkakataon na abala at hindi marunong mag-alaga, minsan ay pinipintasan dahil sa kawalan ng anak. Inakala ko noon na kung maghihintay lang ako, kung sapat lang ako, kung magalay lang ako, maunawaan ng pamilyang ito. Ngunit pala, para sa mga taong pala ang puso ay nakalayan na sa sarili lamang, ang kabutihan ng iba ay nagiging sandata nila laban sa inyo. Malapit ng hating gabi, nagpadala si Kuya Miguel ng isang serye ng maikli na ulat. Lahat ng supply chain ng kumpanya ni Daniel ay nakablok na. Nakumpleto na rin ng legal department ang notices para sa financial audit sa 3 business units kung saan may mga kamag-anak ng pamilyang Cruz na nagtatrabaho. Binasa ko ang bawat linya, walang pagbabago ang mukha, ngunit sa loob ko ay may isang kakaibang damdamin na umaangat. Hindi kasiyahan, hindi rin halos lungkot. Isang pagod lang, tulad ng isang taong kinikilala ang sarili pa lamang na inalis ang tumor na matagal nang lumaki sa katawan. Tumayo ako at lumabas sa balkonahe. Ang gabi ay humihip ng malamig na hangin mula sa ilog. Sa ibaba, ang mailaw ng sasakyan ay patuloy na nagdadala ng liwanag sa kalsada. Biglang naalala ko ang 3 taon na nakaraan, ang unang araw na hawak ni Daniel ang aking kamay. Ang boses niya ay totoong-totoo na napaniwala ako na nahanap ko na ang tamang tao. Wala akong may bibigay sa iyo ngayon, Maria, maliban sa isang pusong tapat. Noong nga panahong iyon, naniniwala pa ako ng sapat para itago ang tunay na pagkakakilanlan ko, para lumayo sa likuran niya, para panorin siyang lumago bawat hakbang at masaya doon. Ngayon, pait na lang ang nararamdaman ko. Ang isang lalaking talagang nagmamahal sa iyo ay hindi papayagan ang kanyang ina na inulan ka ng kahihiyan sa harap ng handaan, mas lalo na kung may ibang babae siyang kasama sa araw ng katapusan ng inyong kasal. Inilapag ko ang kamay ko sa railing balkonahe at dahan-dahang sinabi sa aking sarili, mula ngayon, panahon na para sa sarili ko. Pagkatapos ay bumalik ako sa loob, binuksan ang laptop at personal na gumawa ng listahan ng mabagay na dapat gawin bukas. Bawiin ang lahat ng ari-arian na nakasulat sa pangalan ko. Suriin ang lahat na ari-arian na pinagamit kay Daniel. Suriin ang personnel files sa kanyang kumpanya at pinakamahalaga,
Ihanda ang lahat ng kailangan para sa opisyal na diborsyo para walang pagkakataon ang kabilang panik na mag-backpedal. Alam ko na mahaba pa ang daanan sa harapan ko. Hindi basta tatanggapin ng pamilyang Cruz ang pakawalang lahat. Hihingi sila ngang kapatawaran, magbibigay ngang dahilan at maari pa silang tumalikot at atakihin ako. Ngunit sa sandaling nilagdaan ang aking pangalan sa mesa ngang handaan, wala na akong daan para sa pag-urong. Bago isara ang laptop, nais kong magbigay ng time-team na salita. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe para sa higit pang makabuluhang kwento. Maraming salamat at laging nawa kayong malusog at payapa. Natulog ako ng huli ng gabing iyon. Hindi dahil nangungulila, kundi dahil alam ko na sa pagsikat ng araw, sisimula akong bawiin ang bawat bagay ng isa-isa, hindi lamang ang pera, ari-arian at dangal, kundi ang mismong sarili kong nawala sa 3 taon bilang asawa ni Daniel Cruz. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakarating na ako sa bahay sa Antipolo, ang bahay na nakasulat sa pangalan ni Daniel. Ngunit bawat bato, bawat muebles, bawat bayad mula sa deposito hanggang sa pagkakumpleto ay nakmula sa aking pera. 3 taon ako doon bilang asawa, personal kong pinili ang mga kurtina, ang hapagkainan, ang bawat halaman sa hardin. Ngunit sa isang gabi lang, naging larangan ang lugar na ito at naging ekstrang tao ako roon. Nang makapasok ako sa luban, marinig na agad ang boses mula sa sala. Ang boses ni Aling Nena ay maliwanag at puno ng tagumpay. Anak, mag-alaga ka lang iyong sarili at ng bata. Ang bahay na ito maaga at huli ay sa inyo na. Umalis na rin si Maria, mas malinis na ang lugar. Huminto ako ng isang saglit, pagkatapos ay pumasok. Ang tanawin sa harapan ko ay nagpalamig sa gulugot ko. Sa gitna ng sala ay ilang itim na bag na punong damit. Sa isang tingin, nakikilala ko na ang madamit ko iyon. Ang malibrong espesyal kong pinahandaan, kahit ang sutla na panyo na iniwanan na aking ina sa akin bago siya pumanaw. Si Carla ay nakaupo sa sofa, maluwag na cream na damit, hawak ang isang basong juice, panakatas sa maliit na bangko tulad ng isang bagong mayari. Si Aling Nena ay nakaupo sa tabi nito, makasamang ngumingiti at nagbabalatan ng prutas para dito. Si Daniel ay nasa harap, ang mga mata ay mapanglaw, ang ashtray ay puno na. Nang marinig ang yaba ko, sabay-sabay silang lumingon. Napasamil ang mukha ni Aling Nena. Anong kapal ng mukha mong bumalik dito? Hindi ko siya sinagot. Lumakat ako ng direkta sa mga bag, yumuko at hinila ang panyo ng sutla mula sa magulo-gulong manika. Ang gilid ng panyo ay bahagyang naalis na at may mansapang prutas. Tiningnan ko si Aling Nena. Sino ang nagbigay na pahintulot sa inyo na hawakan ang magamit ko? Inangat niya ang baba. Ang magamit mo, diborsyada ka na, ang mga dinala mo rito ay dapat mo nang bawiin. Nakasali si Charla sa tabi nito. Ang boses ay malambot ngunit sadyang ginawa para marinig. Ate Maria, sa tingin ko ay dapat kang mag-ingat ng kaunti sa sariling dignidad. Tapos na kayo ni Daniel. Kahit anong ingay ang gawin mo, hindi na mababago ang anuman. Lumingon ako sa kanya. Ang kunwa-kunwaring kalamutan na iyon lalong nagiging mura habang tinitingnan. Sa anong karapatan mo sasalitain sa akin sa loob ng bahay na ito? Biglang tumayo si Daniel. Maria, tigilan mo na ang pagkakagulo. Pagod na ako. Natawa ako ng malamig. Ikaw ang pagod. Tinignan ko ang buong silit ang dating tahanan ko at huminto sa mga bag sa sahig. Pinilit ninyo akong pumirma ngang diborsyo sa harapan ngang lahat ng kamag-anak. Ang manggamit ko ay itinapon tulad ng basura. May ibang babae na nakaupo sa salang aking bahay tulad ng may-ari at ikaw ang pagod. Bago pa makapagsalita si Daniel, nagring na naman ang telepono niya. Tiningnan niya ang screen at biglang nagbago ang mukha niya. Kinita ko ang pangalan ng operations director ng kanyang kumpanya. Sinagot ni Daniel ang tawag at sa lubang 2 hakbang napatigil siya. Ano? Inihinto ang lahat ng logistics contracts. Lumingon siya nang mabilis sa akin, ang mga mata ay namumula. Nakatayo lang ako doon ng kalmante na pakalamig. Wala pang 1 minuto, ang telepono ni Aling Nena ay nagring na rin. Habang sinasagot nito, napasinigaw agad. Ano ang pagpapaalis? Ilang taon na ang anak ko doon. Anong basehan ninyo?
Hindi pa siya nakapagsalita ng buo nang dumating sa labas ng gate ang dalawang nakaswat ng corporate uniform ko. Pumunta sila kasama ang bantay ng subdivision. Yumukot sila sa akin at pagkatapos ay lumingon kay Daniel. Mr. Cruz, ayon sa kautusan ng Board of Directors, mula ngayon kailangan ninyong ibigay ang lahat ng access sa customer database, order management system, at lahat ng commercial linkage stamps. Nabuka ang bibig ni Aling Nena, inilapak ng malakas ni Carla ang baso sa mesa, ang mukha ay walang dugong pumuti. Pinipisil ni Daniel ang kanyang telepono. Nasisiraan ba kayo? Ako ang direktor ng Strategic Partner Company. Tumingin ang empleyado sa akin ng isang saglit bago sumagot ng panatag. Dating partner, Ginong Cruz. Nielo ang hangin sa silid. Hinila ko ang isang upuan at dahan-dahang naupo. Inilapag ko ang bag sa mesa. Ngayon naniniwala na ba kayo? Nahutal si Aling Nena. Hindi pwede ito. Tumingin ako sa kanya. 3 taon, nakatira kayo sa magandang bahay, nagpapagamot sa internasyonal na ospital, ipinagmamalaki sa labas ang matalinong anak at ang blessed na pamilyang Cruz. Talagang hindi kayo nagtanong kung bakit isang taong bagong nagsimula tulad ni Daniel ay nagdalang buong pamilya nito sa kasaganaan ng ganon kabilis. Walang sumagot. Kinuha ko ang manipis na folder mula sa bag at inilapag sa glass table. Ito ang wire transfer para sa deposito ang bahay na ito. Ito ang kasaysayan ang bayad ang mga muebles. Ito ang personal loan contract sa pagitan ko at ni Daniel. Naktayo ako at malinaw na binikas ang bawat salita. Hindi ako dumating dito para away. Dumating ako para abisuhan. Mayroon kayong kalahating araw para lumabas sa bahay na ito. Hiniling ko sa abogado ko na simulan ang proseso ng civil claim at i-freeze ang lahat ng kaunay na ari-arian. Biglang tumayo si Carla. Anong batayan mo para palayasin kami? Tiningnan ko ang kuwintas sa ligniya. Iyon ang limited edition na nag-order ako ng personal gamit ang supplementary card na ibinigay ko kay Daniel nung karawan niya nung nakaraang taon. Walang salita. Humakbang ako patungo sa kanya at hinila ang kuwintas ng malakas. Natanggal ang pulseras, tumalon ang ilang maliliit na bato sa sahig. Sumigaw si Carla ng malakas. Inihagis ko ang kuwintas sa harapan niya. Ang gamit na binayaran ng aking pera, hindi ka ba nahihiya? Sumulong si Daniel. Maria, sapat na ba? Umatras ako ng kalahating hakbang at nakabukas ang pinto sa likuran ko. Pumasok ang dalawang bodyguard at tumayo sa tabi ko. Tumingin ako ng direkta sa lalaking dating asawa ko. Ang boses ay hindi malakas ngunit bawat salita ay parang talim, nagsisimula pa lang. Nagvibrate ang telepono ko, mensahe mula kay Kuya Miguel. Ma'am Maria, ang violation files ng pinsan at hipag ay na-forward na sa legal. Natuklasan pa nga audit ang humigit kumulang 3 milyong piso na pagnanakaw. Kinandado ko ang screen at tiningnan ko ang 3 tao sa harapan ko. Sa unang pagkakataon, ang nasa kanilang mga mata ay hindi napahamak, totoong takot na. Umalis ako sa bahay sa antipolo ng mataas na ang araw. Ang sikat na araw ay kumikislap sa puting batong sahig ng bakuran, nakakasilag ang liwanag, ngunit malamig ang loop ko, parang lumakad sa isang maling panahon na ulan. Mayroon mabagay na habang nasa loop ka, iniisip mong bahagi iyon nga iyong sarili. Pakawali mo na, malalaman mo na ito ay gilded cage lamang, pinalamutian ng matamis na salita at ng sarili mong bulak na pagtitiis. Pagkaupo ko sa sasakyan, iniabot agad ni Kuya Miguel ang bagong nakaprint na folder. Ma'am Maria, nagtatrabaho ng buong gabi ang audit team, sa palagay ko, dapat tingnan ninyo ito. Binuksan ko ito agad. Ang unang pahina ay isang cash flow comparison ng kumpanya ni Daniel sa nakalipas na 2 taon. Bawat numero ay sumalampak sa harapan ng aking mamata tulad ng mga sampal. Pala hindi lamang ilang maliit na pagnanakaw ang nangyayari doon. Sa ilalim na magandang hitsura ng isang lumalagong kumpanya ay nakakatakot na katotohanan: maraming abnormal na gastos, ma-ghost contracts, ma-inflated invoices, pera na pumunta sa ma-shell companies. Mayroon makatransaksyon sa ilalim ng pangalan ng makamag-anak ni Daniel at mayroon ding makatransaksyon na dumaan sa account ng isang babaeng nagnanggalang Carla Reyes. Lumipat ako sa susunod na pahina.
pinisil ang labi kasama pala ito. O ma'am, sabi ni Kuya Miguel, sa una ay nag-isip kami na entertainment expenses o espesyal na bonus, ngunit sa pagkumpara ay maraming hindi mapaliwanag. Mukhang nagsimula ng maglipat ng ari-arian si Daniel ilang buwan na ang nakakaraan. Inangat ko ang ulo at ibinaba sa upuan, dahan-dahang ipinikit ang mga mata, habang nagpapili akong kulayng kurtina para sa silid tulugan at naghahanap ng tamang itlog para sa pagpapalakas ng biyenan ko. Ang lalaking natutulog sa tabi ko ay tahimik na naghahanap ng daan para itaboy ako ng walang daladalang anuman. Tanong ko, ang boses ay kalmante hanggang sa naktaka na rin ako sa sarili ko. Ano ang sabing abogado? Maaring mag-file NG civil case para mabawi ang ari-arian at hingi ng investigasyon sa migapalatandaan NG financial fraud. Ngunit para maging ligtas, kailangan pang mas maraming ebidensyang intensyon na magtagong ari-arian. Tiningnan ko ang labas ng salamin, kaya dalhin ang sasakyan ng direkta sa opisina ng holding company sa Makati. Ang mataas na gusaling salamin ay sumasalamin sa maliwanag na langit, malamig at matatag tulad ng aking kagustuhang tumayo. Nang pumasok ako sa lobby, lahat ng empleyado na nakita ako ay huminto at yumukod. Ang kanilang mga mata ay magalang tulad ng dati, ngunit ngayon ay naramdaman ko ang napakalaking agwat sa pagitan ng sarili ko sa nakalipas na 3 taon at sa tunay na sarili ko. Voluntaryo akong lumayo sa posisyon na ito para maging isang normal na asawa, at ngayon ang ibinigay nila sa akin bilang kapalit ay isang divorce dinner sa gitna ng mga kamag-anak, ang asawa at ang ibang babay sa aking lugar. Sa conference room sa 32 palapag, naghihintay na ang aking personal na abogado. Bukod kay Kuya Miguel, nandoon din ang head ng Legal Department, Internal Audit at 2 tao mula sa Finance. Umupo ako sa chairman's seat, binuksan ang folder at nakinig sa bawat ulat ng walang pagputol. Ang paunang konklusyon, sabi ng abogado, ay ginamit ni Mr. Daniel Cruz ang relasyon sa kasal para ma-access ang kapital, ari-arian at business network ni Ma'am Maria. Sa proseso ngang iyon ay may mga palatandaan ngang pagtatago ngang impormasyon, maling paggamit ngang ari-arian at posibleng paglipat ng benepisyo sa ikatlong partido. Tumango ako kung gusto kong harangin ang lahat ng posibleng pagtakas ng ari-arian gaano katagal. Kung gagawin ng ngayong hapon, kaya naming isubmit ang request para sa emergency measures sa ilang account at ari-arian. Gawin na. Bahod yan ang nagbago ang hangin sa silid. Siguro hindi nila inasahan na magiging ganon kabilis ang aking desisyon. Ngunit alam ko lamang, sa uringang tao tulad ni Daniel, kapag napindot sa dulo, hindi siya pipili na aminin ang pagkakamali at atakin niya. Hindi ko maaring bigyan siya ng kahit isang oras pa para mag-ayos ng daan para sa pagtakas. Nagtagal ang pulong hanggang maagang tanghali. Nang paisa-isang lumabas ang lahat, naiwan ako na may bukas na folder sa harapan ko. Ang mga salitang Shell Company at transfers to Carla Reyes ay parang mga pakong tinatambol sa aking isip. Ngunit sa gitnang lahat ngayon, may isang detaya na nagpatumba sa akin. Isang malaking halaga na na-transfer halos 3 taon na ang nakaraan tumpak sa panahon na sinimulan naming manligaw ni Daniel. Ang perang iyon ay napunta sa isang taong nanganggalang Andres Bautista. Ang nota ay emergency assistance. Pinindot ko ang dulo ng aking daliri sa linya na iyon. Sino ang taong ito? Agad na lumapitay si Kuya Miguel. Hindi pa nagagawa ang ulat, ma'am, sabi nga audit. Ito ay isang lumang transaksyon, hindi direktang kaugnay sa kasalukuyang operasyon. Hindi kaugnay pero bakit galing sa account niya? Nanahimik si Kuya Miguel sa ilang segundo at pagkatapos ay sumagot, magpapadala na akong tao para imbestigahan. Ipinikit ko ang folder. Sa loob ko ay biglang sumiklab ang isang damdaming hindi ko mapangalanan. Mula ng una, ang isang bagay na nagpanatili ng maliit na kalamutan sa aking puso para kay Daniel ay ang nangyari ng taong iyon. Tinulungan niya ako sa isang aksidente sa expressway. Nawala ang kontrol ng sasakyan ko at tumatampal sa divider. Nang magising ako, dugo ang aking damit
at ang unang mukha na nakita ko ay si Daniel. Hawak niya ako, ang mukha niya maputi sa takot. Nasaktan siya sa paa nang kailangan niyang ialaga ako. Huminto siya ng ilang buwan. Ang pakiramdam na may utang na loob ang nagbukas sa aking puso. Pinarating siya ng Diyos para sa akin, sabi ko sa sarili. Unti-unting pinayagan ko siyang pumasok sa aking mundo. Ngunit ngayon, tinitignan ang halaga ng pera na na-transfer sa panahon ng aksidente. Biglang naging malamig ang aking gulugod. Bago pa matapos ang aking pag-iisip, nagliwanag ang telepono ko. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isa lang ang salita: kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa aksidente, 3 taon na ang nakakaraan, huwag maniwala sa dati mong asawa. Pinagmamasdan ko ang screen, ang puso ko ay dahan-dahang bumabagal, parang palubog sa isang kailaliman na mas malalim pa sa pagtataksil. Matagal akong tumingin sa mensahe, walang pangalan ng nakpadala, walang pagpapaliwanag. Isa lang na linya na tulad ng talim na tinutusokan ang pinakamalim na bahagi ng aking alaala. Sa 3 taon, kahit lumamig man ang kasal, kahit nagbago man si Daniel, may isang maliit na sulok sa aking puso na nakalaan para sa nangyari noong gabing iyon. Naisip ko na kung hindi niya binukas ang pintong sasakya, Tochina na bubuhay ngayon. Ibinuhat niya ako mula sa buwagjing bakal sa gitna ng maulan na gabi. Baka hindi na ako nabubuhay ngayon. Ang pakiramdam na may utang na loob ang nagutos sa akin na ipinikit ang mga mata sa maraming bagay. Pinilit ang sarili na lumambot ng isang beses pa at muli. Ngunit ngayong isang mensahe mula sa isang hindi kilalang tawang nagsimulang tumihiloy sa pundasyon na natitira sa loob ko. Tinawagan ko ang numero. Ang kabilang dulo ay nagsabi na hindi makontakt ang subscriber. Tinawagan ko muli at muli ang malamig na tunog ang tanging sagot. May nangyayari ba, ma'am? Tanong ni Kuya Miguel na nakita ang pagbabago ng aking mukha. Iniabot ko sa kanya ang telepono para makita. Pinigilan niya ang kilay. Ipapaimbestigahan ko agad. Tumango ako at bumalik sa folder. Itinuturo ang transaksyon 3 taon na ang nakakaraan. Imbestigahan din ng sabay ang taong ito, si Andres Bautista. Gusto kong malaman kung sino siya, nasaan siya ngayon, at ano ang kanyang koneksyon kay Daniel. Tinanggap ni Kuya Miguel ang utos at umalis agad. Sarado ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa makapal na katahimikan. Nayupo ako nang hindi gumagalaw. Ang mga alaala ay lumabas ng malinaw kaysa kailanman. Nagayos noon ako ng meeting sa Cavite at pauwi nasa Maynila nang bumagsak ang ulan. Nawala ang kontrol ng sasakyan ko pagkatapos ng isang matalim na pagbaling at tumatampal sa divider. Ang alaala ko, binalian ng salamin, amoying burnt airbag, at pagkahilo tulad ng inilubog sa tubig. Nang buksan ko ang mga mata, si Daniel ang unang nakita ko. Ang damit niya ay punong dugo at ulan. Ang pangalan ko ay tinatawag habang nanginginig siya sa gulat. Ang tanawin na iyon ay nagpaniwala sa akin noong una na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos si Daniel. Kung lahat na iyon ay totoo, babayahan ko ang aking sarili para sa pagiging bulag. Ngunit kung mula pa sa simula ay bitag na iyon, ang 3 taon ko ay parang isang biktimang pinatnubayan ng utang na loob. Malapit ng gabi nang bumalik si Kuya Miguel, hawak ang isang papel na sulat kamay. Nakakuha na kami ng paunang impormasyon. Ang numero ay gumagamit ng SIM na naka-activate gamit ang Peking ID, ngunit may isang kakaibang detalye: nagpadalang signal malapit sa lumang bus terminal bago pa ito na-off. Si Andres Bautista bahagya siyang nag-atubili bago magpatuloy. Dati siyang pribadong truck driver, nagretiro na siya. Permanenteng tirahan sa Cavite at espesyal na bagay. Ang panahon na na-transfer ni Daniel ang pera sa kanya ay 3 linggo matapos ang iyong aksidente. Narinig ko ang bawat salita habang naging mahigpit ang aking kamay sa upuan. Mayroon bang aksidente report? Nagre-research pa kami. Ngunit ang kaso ay hindi masyadong detalyado dahil hindi humingi ng pag-aaral ang iyong panig. Bahagya akong ngumiti ng mapait. Totoo iyon. Noon ay nandun lang ako sa ospital at nagpapagaling. Ang lahat ng mga papeles ay inalagaan ni Daniel at ng kanyang mga tao.
Nagpapasalamat pa ako noon dahil naisipan ko na mahal niya ako. Hanapin ang medical record ng pa ni Daniel nung panahon na iyon. Natihilan si Kuya Miguel. Ma'am, hindi ko sigurado. Hindi ako nagtatapos ng konklusyon, patay sigaw ko, ngunit ang boses ko ay napakalamig na nagtaka na rin ang aking sarili. Ayaw ko na pang maniwala dahil sa damdamin. Gusto kong makita ang katotohanan. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi ng direkta. Mag-isa akong nagmaneho papunta sa Luneta, natigil sa parking area sa tabing dagat, tumawid na ang lungsod ng gabi. Nakabukas ang sasakyan ng kaunti para pumasok ang hangin. Malamang sa mundo, ang pinakamasakit na bagay ay hindi ang pagtataaksil habang umaibig kundi ang matuklasan na ang pinananatili mong dahilan para patawarin ang iba ay maaring pakirin. Nag-isip ako na natalo ako dahil nagmahal ng malalim. Ngayon lamang ko napagtanto baka natalo na ako mula nang maniwala sa maling tao. Nagring muli ang telepono. Si Daniel ngayon. Matagal ko itong tinignan bago sinagot. Maria, nasa ibaba ako ang inyong opisina. Maari ba tayong magkita? Wala na akong sasabihin. Ang boses niya ay paos. Alam kong pinaimbestigahan mo ako. Kung may gusto kang malaman, tanungin mo ako ng direkta. Nanahimik ako. Mas mabilis siyang nagsalita halos hiling kahit isang pagkakataon lang. Hayaan mo akong makpaliwanag. Tiningnan ko ang sarili ko sa refleksyon ng salamin ng sasakyan. Ang babaeng iyon ay may kilalang mukha ngunit iba na ang mga mata nagbago na. Bukas, sabihin ko sa iyo ang lugar. Binaba ko ang telepono bago pa siya makasabi ng anupaman. Alam ko na kung talagang may nakabaon na katotohanan sa lubnan, 3 taon, ngayon ay naamoy na ni Daniel ang panganib. Ang uring taong katulad niya ay hindi susuko dahil sa awa. Susuko lamang siya kapag natakot siyang mawala ang isang bagay. Sinimulaan ko ang sasakyan at umalis mula sa dulong dagat. Sa isip ko, malinaw lang ang isang bagay. Kailangan kong katotohanan. Kinabukasan, hindi ko pinili na makita si Daniel sa opisina o sa isang sikat na kainan. Hinilingan ko siyang pumunta sa isang maliit na lumang kafe na nasa isang tahimik na daanan sa ermita, isang lugar na palaging may malamig na ilaw. Ang musika ay sapat para itago ang masalitang hindi mo gustong marinig ng iba. Nakarating ako ng 15 minutong maaga, naupo sa pinakalub na sulok, at sa harapan ko ay isang malamig ng basong tsaa. Mula kagabi hanggang ngayon, wala na akong pag-alangan, hindi ako pumunta para maghiling o marinig ang kahiling ng tawad. Pumunta ako para makita kapag naipindot na sa sulok, anong mukha pa ang ilalabas ng lalaking ito. Pumasok si Daniel ng mag-aalas 9. Sa loob lamang ng isang gabi, tila may ilang taon na siyang tumanda. Kulubot ang damit, may balbas, malalim na ang mamata. Sa tingin ng isang hindi nakakakilala, baka maawa pa sila. Ngunit alam ko ang hitsura na iyon ay hindi dahil nangungulila siya sa akin, kundi dahil hinihila siya mula sa upuan na inayat niya gamit ang aking lakas. Hinila niya ang upuan at umupo sa harap ko. Matagal siyang tumingin bago nagsalita. Pumayat ka. Bahagya akong ngumiti. Iyon ba ang dahilan ng pagparito mo? Yumuko siya. Ang mga kamay ay magkasamang nakakapit at pagkatapos ay tumingin sa akin. Maria, alam ko na kahit anong sabihin ko, hindi ka na magtitiwala, ngunit ang pagitan ko at ni Carla mali talaga ako. Nadala ako, tinitigan ko siya ng hindi kumukurap. Nadala ka, o ikaw mismo ang lumakad? Naubusan siya ngang salita. Hindi kita bibigyan ng oras para makaiwas. Ang kumpanya, ang paglipat ng pera, ang pagtakas ng ari-arian, paano mo ipaliliwanag iyon? Ang boses niya ay mababa. Gustong mag-iwan ng daan para sa sarili ko. Napakalakas mo, Maria. Sa piling mo, lagi akong nakakaramdam na mababa. Natakot ako na isang araw, kung hindi ka na kailangan ako, wala na akong matitira. Natawa ako ng malamig. Kaya nagtaksil ka ng maaga para hindi maging siya ang itatakwil. Hindi ko gustong mangyari ito, ngunit ginawa ko. Nalubot sa katahimikan ang espasyo sa pagitan namin. Ang lumang kanta sa entablado ay tumutugtog
ang piano ay mabagal at malungkot, parang nahuhulog sa walang laman sa pagitan ng dalawang mesa. Tinitignan ko ang lalaki sa harapan ko at napalayo na hanggang ganon. 3 taon na ang nakaraan, ang katamtamang tiwalang lalaking ito na may halong katapatan ang nakpalambot sa aking puso. Ngayon, sa tingin ko, iyon ay isang mahihinang pag-aari. Inilapag ko ang tasan sa itatanong ko sa iyo ang isang bagay, sagutin mo ng totoo. Tumingin si Daniel sa akin at may takot na lumiwanag sa kanyang mata. Ang aksidente sa expressway noong taon na iyon talaga bang aksidente iyon? Nagharden ang kanyang mukha sa loob ng isang saglit. Kahit mabilis, nakita ko pa rin iyon at nang maramdaman ko iyon, lahat ng dugo ko ay parang lumamig. Ngumiti siya ng mahina. Bakit biglaan mong tinatanong iyon? Sagutin mo ako. Siyempre naman aksidente iyon. Akala mo ba, sigurado ka ba? Maria, ano ang pinaparatangan mo sa akin? Unang beses na nagangat ng tono ang boses niya. Inangat ko ang telepono, binuksan ang larawan ng wire transfer kay Andres Bautista at inilapag ito sa harapan niya. Sino ang taong ito? Tiningnan ni Daniel ang screen. Biglang nagbago ang mukha niya. Hindi ko matandaan. Hindi mo matandaan. Inangat ko ang ulo, hindi inalis ang tingin sa kanya. Isang malaking halaga ng prana na transfer tumpak pagkatapos ng aksidente ilang linggo at sabi mo, hindi mo matandaan. Nagtighten ang panga niya bago sumagot ng pinilit. Baka operasyon iyon. Ilang taon na sino ang makakatandaan. Tinitigan ko siya ng matagal. Kung mayroon pa akong kaunting pag-aalangan dati, sa sandaling ito, nawala na ang lahat ng iyon. Ang isang taong walang kasalanan ay magtataka o magagalit dahil sa paratang. Si Daniel ang unang lumabas, sa kanya ay gulat. Ibinaba ko ang telepono. Okay, kapag hindi mo matandaan hahanapin ko na lang. Lumipad si Daniel at ang boses niya ay nagmadali. Maria, huwag nang hukayin pa ang nakaraan. Tapusin na natin ito kung paano natin gusto. Aaminin ko ang aking pagkakamali, ngunit noong taon na iyon talagang niligtas kita. Kung wala ako, patay ka na. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang hapdi sa lalamunan. Mayroon mga salita na dati ay pinaglalagakan kong tiwala ngayon, marinig ko sila ulit ay nakakakilabot na lamang. Dahan-dahang tanong ko, kung lahat ng iyon ay pakepaano? Tinumbok niya ang mesa. Hindi pake. Ilang manonot sa malapit ay lumingon. Bago-bago na ibinaba ang boses niya, sinubukang muling makuha ang dating kalungkot-lungkot na ayos. Maria, pakiusap ko sa iyo ang kumpanya, anuman ang gusto mong bawiin, papayag ako, ngunit huwag mo akong itulak sa katapusan ng daan, pati na si Aling Nena, gusto na niyang sumabog. Ang makamag-anak ay nagdaragdag pang kahihiyan, at nag-ingay na rin si Carla, kung lalong palakihin mo pa ito, hindi na ako makabangon. Tinitigan ko siya, at biglang nalaman ko ang nakakatawa, kahit sa oras na ito, ang pinagwawala ang bahala niya ay siya mismo kaya siyang makabangon, kahit isang salitang walang nagtanong sa akin ngang ginawa ko, nang kung gaano ako nasaktan, nang paanong inasar niya ako sa pamilya. Ang pag-ibig ng isang makasarili ay naglalaman lamang ng sarili niya. Tumayo ako. Daniel, nakamali ka sa isang bagay. Tumingin siya sa akin. Kinuha ko ang bag. Hindi kita itinulak sa katapusan. Ikaw mismo ang lumakad doon. Lumiko ako at naglakad patungo sa labas. Sa likuran ko, tinawag niya ang pangalan ko, hindi ako huminto. Noon, talagang mahal kita. Ang aking hakbang ay natigil ng isang saglit pagkatapos ay nagpatuloy. Sa labas ng pinto, ang sikat ng araw ay sinalubong ang aking mga mata. Hindi ako lumingon. Isinagot ko lang ang isang linya na sapat para marinig niya. Kung iyon ay totoo, napakamura nito. Pumasok ako sa sasakyan. Habang isinasara ko ang pinto, nagring ang telepono si Kuya Miguel. Ma'am Maria, may bagong impormasyon. Nakita na namin si Andres Bautista sa Cavite. At isa pa ang kailangan mong malaman. Bumaba ang boses niya. Ang medical record ng paa ni Daniel noong panahon na ayon ay may problema. Ang sugat niya noon ay hindi kasing bigat ng sinabi niya. Pinipisil ko ang telepono.
Ang mga mata ko ay nakatutok sa daan sa harapan, ihanda ang sasakyan. Opo, gusto kong makita si Andres Bautista ngayon din. Sa sandaling iyon, alam ko na bumukas na ang huling pinto patungo sa katotohanan. Mula sa Maynila patungong Cavite ay mahigit 1 oras ang biyahe, ngunit ng araw na iyon, mas matagal ang naramdaman ko. Dumaan ang sasakyan sa mga bahaging highway na puno nga araw, makabilang panig na nakakasunuran ang mga factory, karinderya sa gilid ngang daan at mga pulang lupang may alikabok. Naupo ako sa likod na upuan, ang kamay ko ay nasa manipis na folder na inihanda ni Kuya Miguel at ang puso ko ay parang may batong nakapatong. Mayroon mga katotohanan na bago pa natin maabot, maari pa nating aliwin ang sarili na hindi gaanong masama ang lahat. Ngunit nang sandaling nagpasya kang hanapin ito, ibig sabihin sa kaibuturan, alam mo na kung ano ang iyong haharapin at maaring mas malupit pa ito kaysa sa simpleng pagtataksil. Si Kuya Miguel sa tabi ko ay mababa ang boses. Natukoy na ang address. Si Mr. Bautista ay nasa isang matandang boarding house malapit sa palengke. Ilang taong na ring hindi siya naumameno, nausasapi, na naubebenta na siya nas paapats. Dahan-dahan akong tumango. Alam ba niya na darating tayo? Hindi pa. Sinabihan ko ang aming tao na mag-obserba lang sa labas at huwag muna gumalaw. Tumingin ako sa labas ng salamin, ang mga puno sa gilid ng daan ay lumayo sa likuran. Ang araw ay kumikislap sa kalsada. 3 taon na ang nakaraan. Sa isang katulad na daan, naisip ko na nakatakbo na ako na aking takapakligtas. Sa pag-iisip nito, naging malamig ang aking mga kamay. Lumabas ang boarding house sa unang oras ng tanghali, mga lumang bubong na sinangolan ng ulan, makitit na daraanan. Bawat pintuan ay may ilang palayo ngang halaman o sampayan gamit. Nang huminto ang sasakyan, ilang batang naglalarong takyan sa labas ay tumingin. Bumaba ako, ang mga sapatos ko ay tumama sa berdeng semento at maririnig ko ang pag-ikas ng sinalas mula sa mga silid sa tabi. Ang silid ni Andres Bautista ay nasa dulo ng gusali. Nakasara ng kaunti ang pinto. Kumatok si Kuya Miguel ng 3 beses. Mula sa loob ay may tinin na bata at malimit. Sino iyan? May gustong makita kayo. Bumukas ang pinto. Ang lalaki sa harapan ko ay may edad na, payat ang katawan, maitim ang balat, malalim na mga mata. Nang makita niya ako, biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha at ang kamay niya na nakahawak sa pinto ay nanginig ng halatang halata. Kilala mo ba ako? Nagutal siya. Hindi ko kilala ang... Hindi na ako nag-ikot sa usapan. Ako si Maria Santos. 3 taon na ang nakaraan. Ang dating asawa ko ay naglipat sa iyong malaking halagang pera. Narito ako para tanungin ang tungkol sa aksidente sa expressway noong panahon na iyon. Sa pagkakataon lang na narinig niya ang salitang aksidente, lumayo siyang 1 hakbang. Ang mga mata niya ay hindi nalulumbay, iyon ang mata ng isang taong nagtatago ng lihim ng napakahaba na, at ang kahit isang pagbanggit lamang ay sapat na para sa kanya ay matakot. Sinubukan niyang isara ang pinto. Wala akong alam, mali kayo. Inabutan ni Kuya Miguel ang kamay para harangin. Nakatayo ako sa labas ng pintuan. Ang boses ko ay malambot ngunit bawat salita ay malinaw. Hindi ako narito para gumawa ng gulo. Ngunit kung hindi kayo magsasalita ang totoo ngayon, bukas ang wire transfer records, ang kasaysayan komunikasyon, at lahat ng aking mayroon ay ipapadala sa pulisya. Sa oras na iyon, hindi na mayroon pagkakataon para makipag-usap ng pribado. Nag-freeze ang lalaki sa harapan ko. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, lumayo siya sa isang tabi. Ang boses ay puno ng pagod. Pumasok kayo. Maliit at mainit ang silid. At sa mesa ay may isang lumang tetra at ilang piraso ng spare parts na magkakasama. Naupo ako sa mababang plastik na upuan. Hindi inalis ang tingin sa kanya. Itatanong ko sa iyo ng 1 beses lamang. Ang aksidente ba noon ay aksidente talaga? Ibinaba niya ang ulo. Ang 2 kamay ay nagkikirot hanggang namumula. Sa labas ng bakuran, umawit ang makuliglig, lalong gumigiba ang silid. Pagkatapos ng mahabang sandali, nagputol-putol ang mga salita. Hindi talaga aksidente.
Isang malakas na tibok ng puso ang naramdaman ko tulad ng paglubog sa pinakamalalim na bahagi ng aking dibdib. Nilunok niya ang lawe, ang boses ay lalong nanginig. Noong araw na iyon, inupahan ako para bantayan ang ganoong bahaging daan. Sinabi nila, itulak mo lang ang sasakyan niya para mawala ang kontrol, walang mamatay, para magkaroon lang ng pagkakataon ang ibang tao na dumarating at iligtas ka. Sa una ay hindi ako pumayag, ngunit nagbigay silang masyadong malaking pera at nangako rin silang tulungan akong umalis. Naupo akong walang galaw, tuyo ang lalamunan. Sino ang umupa sa iyo? Inangat niya ang tingin, ang mga mata ay naglibot-libot bago bumaba. Si Mr. Daniel. Hindi pa siya mayaman noon. Nakilala niya ako sa pamamagitan ng isang kakilala sa parking lot. Sinabi niyang set up lang ito, hindi talaga ipapasakit ang tao. Sinabi niyang gusto niyang malapit sa iyo. Gusto niyang iligtas ka para magtiwala ka sa kanya. Hindi na ako nakarinig ng iba pa, lahat ay naging tunok lamang. Ang lahat sa harapan ko ay parang umikot ng isang saglit, kaya totoo pala, ang gabing maulan na iyon na kinanilangan. Ang sandaling binuksan ko ang mga mata at nakita si Daniel na yakap niya ako, punong dugo, pala hindi ipinadala sa kanyang Diyos para sa akin, siya mismo ang nagayos para maging bayani ko. Patuloy ko pa ring tinanong. Ang boses ko ay napakalamig na kakaiba kahit sa aking sarili, at ang paa niya, hindi naman bigat-bigat. Nang inilabas niya kayo, nakagraze lang, hindi naman hanggang sa mabalda. Pagkatapos ay nagbigay utos pa siya sa akin na kung tatanungin ay sabihing napakasakit ng benentos. Halos nawalan siyang buhay. Ipinikit ko ang mga mata sa loob ng isang segundo. Kaya hindi lamang ito isang simpleng kasinungalingan, ito ay isang entablado na itinayo para palitan ang aking pasasalamat ng pag-ibig at pagkatapos ng pag-ibig, ang pera, ang koneksyon, ang buong buhay ko. Pinigilan ni Kuya Miguel ang folder sa kanyang kamay ng mas mahigpit. Ang mukha ay naging matigas, ngunit ginawa kong senyal sa kanya na manahimik. Gusto kong marinig ang lahat sa aking sarili. Hayaan akong sariling harapin ang kahihiyan na ito ng isang beses. Nanginig ang boses ni Andres. Alam ko na mali ako, takot na takot ako pagkatapos, ngunit nagbigay pa siyang para itago ko ang lihim. Ilang araw na ang nakakaraan. Nakita ko ang inyong kwento sa internet kaya nagpadala ako ng mensahe. Hindi na ako makatulog. Binuksan ko ang mga mata at tiningnan siya. Mayroon ka pa bang natitirang ebidensya? Dali-daling tumango, yumuko at binuksan ang isang matandang metal na cabinet, kinuha ang isang lumang cellphone at isang pilapit-pilapit na sobre. Dito ay mayroon pa ring mensahe ngang pagtatakda ngang pulong at sulat kamay na resibo ngang bayad sa unang batch. Pinilit ko itong itago dahil natatakot akong maiwan, akong walang proteksyon. Tinanggap ko ito. Ang aking makamay ay matibay ngunit sa loob ko ay isang malamig na kawalan. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang kasal na ito ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang 3-year-long na pag-aari. At ako ang bobo na voluntaryong nagbigay ng sandata para sa aking sariling sakit. Tumayo ako, kailangan mong lumabas bilang testigo. Ibinaba niya ang ulo. Alam ko. Lumingon ako at lumabas sa pintuan. Nakakasilaw ang araw sa labas ngunit hindi ko naramdaman ang init. Naramdaman ko lamang na sa aking puso ang huling kaunting pag-alangan na iningatan ko para kay Daniel ay kaluluwa na tuluyang namatay. Mula ngayon, ang pagitan namin ay hindi na usapin ngang diborsyo, ito ay isang utang na dapat bayaran para sa isang pakana. Sa pagbalik mula Cavite patungong Maynila, wala akong nasalitang kahit isang salita. Ang lumang cellphone at sobre na ibinigay ni Mr. Bautista ay nasa bag ko, magaan ang timbang nito, ngunit ang bigat nito ay sapat para durugin ang huling nalalabing inosensiya sa loob ko. 3 taon akong nagpapasalamat sa isang palabas. 3 taong ko ginagamit ang aking pera, reputasyon, emosyon, at dignidad para bayaran ang utang na hindi umiiral. Nakaupo lang akong tumingin sa daan sa harapan, ang puso ko ay payak tulad ng tubig bago ang bagyo. Kapag nasaktan na hanggang sa dulo, hindi na umiyak ang tao, natitira na lamang ang isang kalamig na sapat para putulin ang lahat ng ilusyon.
Pagdating sa opisina, nagutos ako kay Kuya Miguel na tawagan ang abogado, ang Head NG Legal Department at ang Internal Security. Nagsimula ang pulong ng malapit na ang gabi. Ang puting ilaw sa conference room ay kumikislap sa makapal na mga folder at ang bawat mukha ay punong tensyon. Naupo ako sa gitna, binuksan ang sobra, kinuha ang sulat kamay na resibo ni Andres at inilapak ang matandang cellphone sa mesa. Mula ngayon, ang kasong ito ay hindi na natatapos sa diborsyo at pagtatalo sa ari-arian. Tiningnan ko ang bawat isa. Si Daniel Cruz ay may mga palatandaan ng sadyang panlilinlang. Nag-ayos siya na aksidente para makapalapit sa akin. Pagkatapos ay ginamit ang relasyon sa kasal para makuha ang ari-arian at ilipat ang pera. Mababa ang boses ng aking abogado kung ang ebidensya ay totoo. Napakaseryoso nito. Maaring tingnan ito bilang panloloko, panloloping pagnanakaw ng ari-arian at maaring may kinalaman pa sa kaligtasan ng buhay sa pamamagitan ng naayos na aksidente. Surin ang lahat ng data, ay extract ang mga mensahe sa lumang telepono, ikumpara ang sulat kamay, ang kasaysayan ng transaksyon, ang makakilusan ni Daniel nung panahon na iyon. Husto ko na mahigpit ang lahat. Agad sumagot si Kuya Miguel. Gagawin ko agad. Hindi pa tapos ang pulong nang magring ang telepono ko sa mesa, ang screen ay nagpakita ng numero ng biyenan. Sandali ko itong tinanaw bago pinindot ang makinig at inilabas sa speaker. Akat na sumabok ang tinak ni Aling Nena, mataas at puno na galit. Traidor kang iyan, Maria. Talaga bang gusto mong ibuwal ang aking anak? Tahimik ang buong silid. Sumagot ako ng panatag. Bakit po tinawagan ninyo ako? Bakit? Nagtatanggol ka pa? Napalayasan mo na ang lahat ng kamag-anak ko, inihinto ang makontrata ni Daniel at ngayon ay gusto mo pang i-file ng kaso laban sa kanya. Wala ka bang konsensya? Tiningnan ko ang folder sa harapan ko, ang labi ko ay malamig. Nung pinilit ninyo akong pirmahan ang diborsyo, sa harapan ng lahat ng mga kamag-anak, may naisip ba kayong konsensya? Nabalot siya ng isang sandali bago sumigaw ng mas malakas. Hindi ka nga manganak, paano mo panatilihin ang asawa mo? Ang babaeng katulad mo ay dapat na palayasin. Bahagya akong ngumiti. Sige, pananatilihin ng Aling Nena ang minamahal na anak. Si Carla ay buntis, huwag mo akong harangan. Sa pagkakataon na iyon, tinaas ko ang kilay. Ang babaeng gumamit ng kakulangan ng anak para linurin ako, ngayon ay gumagamit ng tiyan ng ibang babae bilang huling kalasag. Talagang nakakatawa. Dahan-dahang nagsalita ako, maging panatag ang loob ninyo. Ang sinuman na gumawang na mali ay may kaukulang kahihinatnan. Ngunit kung magpapatuloy pa rin kayo sa pang-abala, magdadagdag akong kaso nung pang-alipasta, nung dignidad, pananakot at pagtatago nung krimen. Nanahimik si Aling Nena sa ilang segundo. Pagkatapos ay sunod-sunod na mga pagmumura bago niya pinindot ang baba, walang nagsalita sa silid. Dahan-dahan kong ginawa ang senyales na magpatuloy ng trabaho. Malapit ng magsampung gabi, pansamantalang nabawi na technical team ang ilang data mula sa lumang telepono. Hindi marami, ngunit sapat na para lumimitado ang buong silid. Mayroon mensahe ng paktatakta na pulong sa pagitan ni Andres at ni Daniel. Mayroon maikling ngunit malinaw na linyang, huwag masyadong lumayo kapag nailigtas mo na ang tao, tatanggap kang natitira. Kahit maikling salita sapat na para ilantat ang buong kalansay ngang kwento na iyon. Umupo akong wala ng emosyon habang binabasa ng teknisyan ang mensahe, hindi na umalon ang puso ko. Siguro nang lumipas na ang takot sa karaniwan niyang antas, gusto ko na lamang maging malinaw ang lahat, bawat piraso, bawat layer, bawat tao. Bago matapos ang pulong, tumayo ako at tumingin sa salamin ng bintana. Ang lungsod sa labas ay maliwanag pa rin, bawat gusali, bawat daan, bawat linyang sasakyan parang nabubuhay, ang bawat isa sa kanilang sariling mundo nang walang kinalaman sa aking pagkasira. Ngunit sa sandaling iyon, biglang naramdaman ko na gumaan ako, hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil sa wakas ay tinapos ko na ang pagsisinungaling sa aking sarili. Lumingon ako. Bukas, ipasa ang lahat ng kinakailangang dokumento at sabay na ihanda ang plano
para sa internal communications kung magsimula ng gulo ang panik ni Daniel sa labas ng opisina. Sabay-sabay na sumagot ang lahat. Opo, kinuha ko ang lumang telepono, ipinaglong ang folder, at nagdagdag ng isang linya na parang paalala sa aking sarili. Mula ngayon, walang dapat na mag-alay pang walang katuturang pagpapatawad bago isara ang bahagi na ito. Nais kong taos-pusong magpasalamat sa lahat ng nakikinig. Ang inyong pagbabasa ay inspirasyon ko para makwento pa ngang higit pang makabuluhan. Maraming salamat at laging malusog at payapa ang inyong lahat. Gabi na nang umalis ako sa opisina. Alam ko na ng pagsikat en araw bukas, ang pagsalungat na ito ay hindi na magiging galit en isang asawang tinaaksilan, ito ay magiging tunay na reklamo laban sa mga taong itinrato ang aking buhay bilang isang produkto. Kinabukasan, nang makarating ako sa opisina ng kumpanya, may naghihintay na maraming tao sa harap ng pangunahing lobby. Ang magwardiya ay nakatayo sa linya, ang bawat mukha ay puno ng tensyon. Sahid na NG grupo. Si Aling Nena ay nakaupo sa sahig ng bato, ang buhok ay gusot, ang makamay ay nakahapit sa dibdib, patuloy na umaanggal. Sa tabi niya si Charla nakasuot ng maluwag na buntis na damit, ang mamata ay mapula, at si Daniel ay nakatayo sa likuran nila, mukha niyang haggard, ngunit ang mamata ay patuloy na naghahanap ng paraan. Nang makita ang aking sasakyan, lumayo si Aling Nena parang isang bagyo. Maria Santos, kailangan mo akong sagutin ngayon. Agad na humadlang ang mga guwardiya sa harapan ko, ngunit ginawa ko silang senyasyang lumayo. Bumaba ako, inalis ang salaming araw, at direkta siyang tinitigan. Anong sagot ang gusto ninyo? Itinuro ni Aling Nena ang aking mukha, ang boses niya ay mataas hanggang sa masakit sa tainga. Ginuho mo ang kabuhayan ng buong pamilya ko, pinaalis mo ang lahat ng makamag-anak ko sa trabaho, ngayon gusto mo pang i-file ng kaso ang anak ko. Tao ka pa ba? Matagal ko siyang tinitigan, ang araw sa umaga ay kumikislap sa kanyang mukha, at kitang-kita ang bawat kulubot at ang gusot na galit. Ako ay tao pa, kaya ginagawa ko ang lahat ng ito sa pamamagitan ng batas. At kayo, ano ang ginagawa ninyo dito? Nag-aalo sa harap ng pintuan ng kumpanya para pilitin akong patawarin ang inyong anak. Nagsimulang huminto ang mga nagdaraan para tumingin, at ang empleyado sa loob ng gusali ay nakatayo sa likuran ng salaming pinto. Walang nagbubulong-bulong, ngunit ang hangin ay tense tulad ng isang pisina malapit ng putulin. Biglang lumakad si Carla pasulong, ang boses ay nanginginig. Ate Maria, pakiusap, kahit anong mangyari sa inyo at kay Daniel, ang bata sa aking tiyan ay walang sala. Huwag kaming itulak sa katapusan ng daan. Lumingon ako sa kanya. Hawak niya ang tiyan gamit ang dalawang kamay, ang mga mata ay mapulang may luha, at ang dating hitsura niya ay parang mahina at napipindot. Kung ilang araw na ang nakakaraan, malamang ay may naawa sa kanya. Ngunit ngayon, matapos ang lahat ng alam ko, ang palabas na iyon ay parang wala ng kabuluhan. Hindi ko pahawakan ang iyong puso. Malinaw ang aking sasabihin, ang ginagawa ko ay bawiin ang mga bagay na akin at iukol ang ebidensya sa batas para maproseso. Kung walang nakamali sa inyo, walang makakatulak sa inyo. Lumapit si Daniel. Ang boses niya ay malupit. Maria, gaano ka pa kalalayo ng gagawin? Hindi ako lumayo. Tinitigan ko siya. Ikaw ang lumayo ng ganoon kalayo. Nguminit niya ang mangipin at nagipon ang ugat sa kanyang templa. Sinabi ko na ang usapin noong taon na iyon ay maari kong ipaliwanag, kaya ipaliwanag mo sa pulisya. Sabay-sabay na nakbago ang mukhang tatlo. Bumukas ng malaki ang mga mata ni Aling Nena. Pulisya, ano ang sinasabi mo? Kinuha ko ang telepono. Binuksan ang screenshot na extracted na mensahe mula sa lumang telepono ni Andres Bautista at itinaas ito sa harapan nila. Gusto ninyong malaman? Babasahin ko sa inyo. Huwag masyadong lumayo, kapag nailigtas mo na ang tao, tatanggap kang natitira. Sa bawat salitang binabasa ko, lalong namumutla ang mukha ni Daniel. Si Carla ay lumayo ng mas malayo, mahigpit na kapit ang mga kamay sa palda. Si Aling Nena naman ay sa una ay nagtataka,
ngunit nang makita ang reaksyon ng kanyang anak, parang naunawaan niya ang isang bagay nanginig ang kanyang labi. Ibinaba ko ang telepono. Gusto pa rin ba ang aling nenang ang katarungan dito? Biglang naglumakpos si Daniel at sinubukang agawin ang telepono sa aking kamay. Bago pa siya makarating sa akin, hinarangan na siyang 2 bodyguard. Ang kaguluhan ay nagdulot ng mas malakas na bulong sa paligid. Pinigilan si Daniel. Ang mga mata ay mapula at puno galit habang tinitingnan ako na parang gustong lamunin. Ginagiba mo ako. Nakatayo lang ako. Ginagiba kita. Natawa ako ngunit ang tawa ay napakamalamig na kahit ang aking sarili ay napahanga. Nag-ayos kang aksidente para makapalapit sa akin. Nag-ayos kang drama ng pagliligtas para may kulong ako sa utang na loob sa loob ng 3 taon. Nagtaksil ka, naglipat ng ari-arian, at kasama ang iyong ina ay pinilit mo akong pirmahan ng diborsyo sa gitna ng handaan, at ngayon ay sinasabi mong ginagiba kita. Napatihil si Daniel. Tahimik ang nakapaligid sa loop ng ilang segundo, parang hindi inaasahan ng lahat na ganon kalayo ang nangyari. Nagutal si Aling Nena. Hindi pwede. Ano ito, ano ang tinutukoy ni Daniel? Lumingon si Daniel sa kanya. Tigilan mo. Ngunit ang utos na iyon ay lalong gumawa sa kanya na mas matakot. Sinunggaban niya ang kamay ng anak niya. Ang mamata ay napaluwang. Magsalita, kavuvuvuy na sa ating ka ba? Tama ba siya? Hindi sumagot si Daniel. Ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot pa sa anumang pag-amin. Sa tamang sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng gate. Bumaba ang 2 tao mula sa loob, ang aking abogado at isang investigator na dumating ayon sa aming tipanan para sa pagpapasa ng dokumento ngayong umaga. Hindi na ako nagpaliwanag pa, lumingon lang ako kay Daniel ng huli. Binigyan na kita na higit na pagkakataon kaysa sa karapat-dapat mo. Pagkatapos ay lumakad ako patungo sa abogado at ibinigay ang tumpok ng dokumento sa kanya. Ituloy na ang proseso. Nang makita ni Aling Nena ang seryosong kilos ng lahat, gumiray ang kanyang matuhod at naupo siya sa sahig. Nagulantang si Charla, ang mukha ay kumupas. At si Daniel ay nakatayo nang walang galaw sa gitna ng araw, tulad ng isang taong makikita ang lahat ng kanyang daan sa pagtakas na nasusunog. Hindi na ako nanatili para manood. Nilakad ko ang pintuan at pumasok sa malaking lobby ng kumpanya. Bumukas ang salaming pinto at sinalubong ako ng malamig na hangin. Alam ko na ang isang bagong kabanata ang aking buhay ay nagsimula na. Mula ngayon, hindi na ako ang babaeng nagtiis para sa isang nabubulok na pamilya. Ako na ang babaeng magbabawi ng katarungan para sa aking sarili. Nang hapon ng araw na iyon, parang umulan sa buong lungsod. Sa salaming bintana ng opisina sa mataas na palapag, nakita ko ang langit sa Binondo na lumilitong kahel kape. Mga manipis na patak ng tubig ang nagsimulang gumuhit sa salamin, hinihila ang lahat sa labas bilang isang malamig na larawan. Sa nakalipas na ilang araw, ang lahat ng nangyayari ay sunod-sunod na tila walang pagkakataon akong mapagod. Ngayon lamang, habang nakaupo akong mag-isa at naririnig ko ang tunog ng ulan sa salamin, naramdaman ko na ang aking puso ay tulad ng isang lumagpas ng malaking operasyon. Hindi na umiiyak tulad ng dati, ngunit ang bawat ugat ay may hapdi pa rin. Kumatok si Kuya Miguel at pumasok, hawak ang isa pang tumpok ng bagong mga dokumento. Ma'am Maria, ang legal department, ay nagpadala ng update. Ang personal na account ni Daniel ay na-audit na. Bukod sa mga transfer kay Carla at sa mga shell companies, mayroon ding cash na maraming beses na inilabas sa nakalipas na 2 taon. Tinanggap ko ang mga papel, dahan-dahang binabasa ang bawat pahina. Hindi pa natukoy ang lahat ng ginamitan, ngunit nagsuspect ang aming team na karamihan ay ginamit para panatilihing buhay ang mga relasyong labas sa asawa at itago ang mga hindi lehitimong gastos. Tumango ako at inilapag ang folder. Pagkatapos malaman ang katotohanan ng aksidente, hindi na ako nagulat sa kahit anong bagay na may kaugnayan kay Daniel. Kapag ang isang lalaki
ay kayang mag-ayos ng pagliligtas para palitan nito ang tiwala ng ibang tao, ang pagtatagong pera, pagpapanatili ng mistress, pagnanakaw ng ari-arian, lahat ay mga maliit na piraso lamang ng parehong karakter. Ang mga investigasyon ay tinanggap ng pulisya, sinabi nilang iimbitahan ang mga kaugnay na tao para makipag-usap sa loob ng ilang araw. Bubuksan ko ang aking bibig nang magring ang telepono sa mesa isang ospital sa Quezon City. Bahagya akong napangiwi at pagkatapos ay sinagot. Tawagan namin ang Ma'am Maria Santos para kumpirmahin ang impormasyon sa pagbabayad sa prenatal file ng isang Miss Van, Carla Reyes. Ginamit niya ang supplementary card sa ilalim ng inyong account para magdeposito ng ilang serbisyo. Nanahimik ako, isang saglit. Ano ang ginamit niya? Supplementary card po ma'am, na nakalink sa inyong account. Ngayon ay napatigil ang card kaya tumawag kami para i-verify. Pinipisil ko ang telepono, kaya kahit ang bata na ginagamit nilang kalasag sa harapan ko, pinalaki rin pala gamit ang aking pera. Kanselahin ang lahat ng bayad na karapatang ito, lahat ng gastos na lulusot pa mula ngayon. Ang ospital ay makikipag-usap ng direkta sa gumagamit. Opo. Binaba ko ang telepono. Tumingin si Kuya Miguel sa aking ekspresyon, hindi naktanong ng karagdagan, ngunit sinabi ko pa rin, kahit ang bills sa prenatal ngang babae na iyon ay binabayaran gamit ang aking card. Dumilim ang mga mata ni Kuya Miguel, talagang walang hiya. Hindi ako sumagot sa loob ko. Wala na itong kinatatayuang pagsingaw ng galit, karamay lamang ay isang mabagal na pagasuya na kumakalat tulad ng itim na tinta sa tubig. Malapit ng gabi, tumawag ang abogado at nagulat sa isang bagong pangyayari. Si Carla Reyes ay lihim na nag-file ng resignation sa kumpanya ni Daniel ilang araw na ang nakakaraan at sabay nitong sinubukan niyang ilipat ang ilang halaga ng pera sa account ng mga kamag-anak niya sa Davao. Naharang ba? Isang bahagi. Ngunit mas mahalaga, may palatandaan na naghahanda siyang tumakas o putulin ang koneksyon para mapahintulutan ang sarili. Tumayo ako, lumakad sa harapan ng salaming bintana at tiningnan ang masasakyan na dahan-dahang nagtatampisaw sa ulan. Huwag siyang pabayaang lumayo ng masyadong malayo. Ibig kong sabihin, wala akong gagawing labag sa batas para pigilan siya. Ngunit ang lahat ng may kaugnayan sa ari-arian at ebidensya ay lock ang lahat. Matapos ang tawag, bumukas ulit ang pinto. Si Ate Helen mula sa bahay nakikipag-usap sa akin sa pamamagitan ng internal screen. Ma'am, may dumating kanina. Si Aling Nena at isa pang babae na hindi ko pa nakita. Nakatayo sila sa labas ng bakod, sumisigaw ng matagal, at pagkatapos ay naghagis ng isang bag sa loob ng bakuran. Napatihil ako. Anong nasa loob na bag? Hindi ko pa masyadong tinanaw. Pero mukhang maalala ninyo ni Mr. Daniel malarawan ng kasal, ilang lumalumang regalo at may hop ng singsing. Nanahimik ako ang ilang segundo. Iyon ang paraan ni Aling Nena. Kapag hindi na siya nagwagi sa pamamagitan ng presyon, ibabato niya ang nakaraan tulad ng basura para mahinga siyang galit at para makapagpakita na siya ang nagpatawad muna. Ipasaboy ang lahat ng gamit ay lock ang bakod ng maayos at huwag nang papasukan ang sinuman. Opo, nagchut akong koneksyon. Sa loob ko ay may isang tahimik na habdi na dumating sa kakaibang paraan. Mgalarawan ng kasal, hop ng singsing ang maiyon ay dating patunay ng isang panahon na naniniwala akong totoo. Ngayon, marinig ko lang ito, hindi na ako naguumiyak tulad ng sinisiyasat ang aking sarili, parang tinitingnan ang lumang damit ng isang taong kilala mo at ngayon ay wala na. Nang makauwi ako sa biglang gabi sa Marikina, tahimik na ang ulan, ang sahig ng bakuran ay may natitirang tubig. Si Ate Helen ay nagtago ng bag sa isang sulok ng sala. Lumapit ako at personal na binuksan ito. Totoong litrato nga aking kasal kay Daniel. Ilang sulat sa kamay na isinulat niya noong nag-uyam. Isang maliit na teddy bear na nanalo ko sa isang priya at isang asul na hop ng singsing. Lahat ay naroon, ang kahulugan lamang ay patay na. Binuksan ko ang hop. Ang singsing na pangkasal ay nakahiga ng tahimik sa velvet na malamig at kumikislap sa ilalim ng ilaw. Naalala ko ang araw na isinuot ko ito.
Si Daniel ay matagal na tumingin sa akin at pagkatapos ay nagsalita, "Hindi kita pababayaan, Maria. Hindi mo siya pagsisisihan na pinili mo ako." Ang alaala ay lumipas tulad ng isang maliit na karayom, hindi sapat para mapayak, ngunit sapat para maramdaman ko ang kawalan sa aking puso. Ipinaglong ko ang hope at ibinigay kay Ate Helen. "Bukas, dalhin mo na ang lahat ng ito para ipag-ayos." Nagatubili siya. "Hindi ba gusto mong magpanatili ni kahit isa?" Umiling ako. "Hindi na kailangan." Sa gayon ding sandali, natanggap ng aking telepono ang isang mensahe. Hindi mula kay Daniel, hindi mula sa isang estranyo, mula sa abogado. Nga paunang resultang prenatal verification, mayroon sapat na basehan para sabihing ang buong kwento ni Carla Reyes tungkol sa buntis ay hindi tapat. Kailangan ng karagdagang beripikasyon. Tiningnan ko ang mensahe, lalong naging malamig ang mga mata ko. Kung ang buntis ay pakarin, ang buong pamilyang Cruz ay nabuhay sa pamamagitan ng kasinungalingan hanggang sa huling hininga. Inilapag ko ang telepono at naupo ng tahimik sa sala. Sa labas, pagkatapos kang ulan, ang hangin gabi ay kumahik sa mga dahon ng puno tulad ng tunongang isang bagay na nagaabot ng dumi. Alam ko ang labanan ay malapit nang makarating sa huling layer ng katotohanan. At kapag ang layer na iyon ay nailantad, walang sinuman sa pamilyang Cruz ang makakapanatili ng anumang hitsura. Kinabukasan, nang makarating ako sa opisina, naghihintay na ang abogado sa harapan ng maliit na conference room. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa dati at sa kamay ay isang maputlang folder. Sa tingin ko lang, nakpalagay na akong hindi magaan ang nilalaman nito. Naupo ako at tinanggap ang tumpok ng dokumento. Binuksan ko ang unang pahina, isang talahanayan ng impormasyon sa prenatal mula sa dalawang magkaibang klinika. Isang lugar ay nakpakita ng palayo ng edad ng buntis sa petsa na ipinagmalaki ni Carla sa pamilya ng asawa ko. Ang isa pang lugar ay may nota na pinaginalaan na binago ang panahon ng pagbubuntis. Maingat ko itong binasa ng dahan-dahan at pagkatapos ay inilapag ang papel. "Ibig mong sabihin may problema ang buntis na iyon?" Tumango ang abogado. "Sa kasalukuyan ay hindi pa namin masabing ganap na peke, ngunit may sapat na basehan para sabihin na ang buong kwentong na pagbubuntis ay hindi bababa sa sinubaybayan o nai-setup ng may maling layunin." Nanahimik ako. Hindi ko alam kung bakit sa oras na ito ay hindi na ako nagulat. Malamang matapos malaman ang aksidente ay itinayo, wala na akong naiwang inosensya para paniwalaan na may kahit isang katotohanan ang pamilyang Cruz. Si Kuya Miguel sa tabi ko ay nakpalabas ng mababa at mapait na tinig. May isa pang natuklasan ang aming panig. 3 araw bago ang karawan ni Aling Nena, bumisita si Carla sa isang pribadong klinika, humingi ng maagang confirmation ng buntis. Ang nag-introduce ay isang pinsan mula sa panig ng pamilyang Cruz. Bahagya akong ngumiti ng mapait, kaya maingat nilang inihanda ang script. Itinulak ng abogado sa akin ang isa pang kopya at ito ay mula sa security camera sa parking lot ng lumang kumpanya ni Daniel. Nang gabing bago ang handaan, nakatalo sila ni Carla ng masidi. Kahit hindi naririnig ang usapan, makikita sa kilos na hindi sila nakakasundo. Tiningnan ko ang litratong kinuha mula sa kamera. Si Daniel ay may ngilitong mangipin at si Carla ay may isang kamay sa baywang at isang kamay na nakaturo sa mukha ni Daniel. Isang mag-asawang iniisip nilang panalo na sila pala nagsisimula na silang salakayin ang isa't isa bago pa man sila umakyat sa trono. Ipinaglong ko ang folder, ayusin ang aking pagtatakpo kay Carla. "Bahagya na natihil si Kuya Miguel. Gusto mong personal na makita siya?" "Oh, hindi ako gagawa ng anuman na labag sa batas. Gusto ko lang marinig mula sa sarili niyang bibig ng isang beses." Nang hapon, iniayos ang pagtatagpo sa isang mahinahong lugar sa Alabang. Pinili ko ang lugar na iyon dahil masisilungan ngunit ligtas pa rin. Nang dumating ako, nakarating na si Carla sa mesa. Wala na siyang dating kaayusan, maputlang mukha, mabilis na nakasipit ng buhok, at ang simpleng maluwag na damit ay nagpapakita ng pagod at gusot. Ngunit nang makita niya ako,
Agad na lumiwanag sa kanyang mamata ang pag-iingat. Naupo ako sa harap niya. Alam mo bang bakit kita ipinatawag dito? Pinipisil ni Carla ang baso. Kung gusto mong murahin ako, sige na lang pakikinig ko at alis. Tiningnan ko siya. Hindi ko bababain ang aking sarili para gawin iyon. Bahagya na ngumiti siya ng mapait. Lagi kang ganyan marangal. Hindi ko pinansin ang panguyam. Kinuha ko ang 2 papel mula sa bag at itinulak patungo sa kanya. Tingnan mo na. Kinuha ni Carla ang papel at pagkatapos basahin ang ilang linya, namutla siya. Malakas na inilapag ang papel, tumingin sa akin. Inimbestigahan mo ako. Inimbestigahan ko ang lahat na may kaugnayan sa aking kaso. Hindi ko alam ang tungkol sa mga papeles na ito. Naniniwala ako na alam mo. Umalon ang hangin sa pagitan namin tulad ng pisi. Sa labas ng salaming bintana, ang liwanag ng hapon ay kumukupas, nagtatanggal ng isang manipis na gintong layer sa mesa. Tiningnan ko ang babaeng nakaharap sa akin, hinanap ko. Sa mga mata niya ang kahit kaunting pagsisisi, ngunit ang nakita ko lamang ay takot at pagtatasa. Direkta kong tinanong, talaga ka bang buntis? Malakas na kinagat ni Carla ang labi niya. Oh, anak ba ito ni Daniel? Nanahimik siya. Muli ko itong inulit, malinaw at mabagal. Kay Daniel ba? Biglang natawa si Carla. Ang tawa na iyon ay parang sira at mapait. Ngayon ba iyon mahalaga pa? Hindi kumukurap ang aking mamata. Napakahalaga. Matagal siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay tulad ng hindi na niya kaya pang itago, bumagsak siya sa upuan. Hindi sigurado. Tahimik akong naupo. Nagdagdag siyang maikling tawa. Ngunit nagsimulang maging pula ang mga mata niya. Alam ni Daniel iyon, alam niya mula pa sa simula. Kaya bakit pa rin kaniya dinala sa handaan? Umangat si Carla, ang boses niya ay punong galit ngunit lumuluha. Kasi kailangan niyang dahilan para piliing magsign kayong mabilis. Isang bata kahit totuman o hindi ay sapat na para mapatalo si Aling Nena sa kasiyahan. Basta maalis na kayo, ang iba ay ayusin na niya. Narinig ko ito at naging ang aking puso. Kahit alam ko nang sila ay malupit, hindi ko pa rin inaasahan na gagamitin ni Daniel kahit ang katotohanan ng pagbubuntis bilang kasangkapan. Biglang humawak si Carla sa gilid ng mesa, ngunit niloko rin niya ako. Nangako sa akin na kapag pumirma na kayong diborsyo, magbibigay siyang bahay at malaking halaga at magsisimula silang bagong negosyo sa Singapore. Sinabi rin niya na hindi ka makikipaglaban dahil malalim pa rin ang pagmamahal mo sa kanya. Bahagya akong natawa, mababaw at malamig. Kaya ngayon mo na napagtanto na chess piece ka lang. Malakas na kinagat ni Carla ang labi hanggang may dugo. Huwag mong isiping mas mataas ka sa akin kahit ako ay para sa pera. Ngunit ikaw, mahal mo ang ganitong uringang lalaki ng 3 taon. Ang mga salitang iyon ay nakatumo sa pinakamasakit na bahagi. Ngunit kakaibang hindi ako nagagalit. Malamang dahil ang kalahating sinabi niya ay totoo. Naging tanga ako, nagtiwala, voluntaryong ibinigay ang lahat. Ngunit iba sa kanya, maari akong bumangon mula sa katarantaduhan na iyon. Dahan-dahang tumayo ako. Hindi ako mas mataas sa iyo dahil hindi ako nakamali. Mas mataas ako dahil mula ngayon hindi na ako makakamali pa. Biglang nagulat si Carla. Anong gagawin mo? Ang karapat-dapat sa inyo at kay Daniel. Yumukot ako at nakdagdag ng isang linya. Kung gusto mong mapanatili ang kaunting daan para sa iyong sarili, makipagtulungan sa pagkakataon na kailangan kang batas para sa paharap. Huwag kang magpakabogo sa patuloy na pagtatago para sa isang lalaking handang gumamit ng iyong tiyan bilang hagdan. Lumingon ako at lumakat palabas ng kainan. Sa aking likuran, narinig ko ang malakas na tunog ng upuan at ang pagtawag niya sa aking pangalan. Hindi ako huminto. Sa labas, ang hangin ng hapon ay humihip sa aking muka. May amoy ngang mahalaman at tubig mula sa malapit na lawa. Nakatayo akong sandali, huminga ng malalim. Isa pang kabanata ng kasinungalingan ay nagsara na. Nang gabing iyon, nang bumalik sa opisina, natanggap ko ang mensahe ng abogado. Sinasabi nito na si Daniel ay humingi ng huling pagtatakpo sa akin at kung hindi ako pumayag, ilalabas niya ang isang lumang bagay na may kaugnayan sa aking pamilya. Tinitigan ko ang screen. Kahit sa ganitong oras,
Gumagamit pa rin siya ang pananakot bilang pangtawad. Talagang minahal ko ang taong walang hanggan. Binasa ko ng muli ang mensaheng abogado bago inilapag ang telepono sa mesa. Sa labas ay lumipas ng liwanag hapon. Ang lungsod ay nagliliwanag ng isa-isa, ngunit ang kwarto ay malamig na liwanag lamang mula sa mga ilaw sa kisame ang sumasalaw sa mesa. Ilalabas ang isang lumang bagay na may kaugnayan sa pamilya mo. Iyon ang uringang pananakot na angkop kay Daniel kapag napindot sa dulo. Kapag hindi na niya masupliyahan ng mapagmakaawang paghingi ng tawad, gagamit siya ng palakol. Kapag wala na siyang mapanatili, dadalhin niya ang iba sa kanyang pagbabagsak. 3 taong pagsama-sama ay sapat para maunawaan ko ang uringang taong ito ay hindi kailanman tunay na tumatanggap ng kabiguan. Nagbabago lang ang kanyang paraan ng pag-atake. Gusto ba ninyong makita siya, ma'am? Tanong ni Kuya Miguel. Oh, tumingin ako ng direkta sa kanya, kaya lalo na dapat kitang makita. Gusto kong malaman ko ano pa ang natitirang ibabato niya. Pinili na abogado ang ligtas and ngunit kumpidensyal na lugar. Sa katapusan, nagpasya akong magsalubong kay Daniel sa lumang opisina niya sa isang gusali sa Tagwig, ang lugar kung saan dati ay may buong palapag pa ang kumpanya niya, ngunit ngayon ay halos walang laman na dahil inalis nga kasosyo ang makontrata. Naisip ko na makita siya sa gitna ng kanyang sariling kagibaan. Nang dumating ako, malamig at tahimik ang buong palapag. Ang mga ilaw sa hallway ay isa-isang kumikislap. Walang tao sa reception counter, may isang malantang orchid pa sa ibabaw ng desk. Bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ng direktor. Pumasok ako. Amoy ngang lumang usok ng sigarilyo at matagal ng air conditioning ang nakasamang naging isang nakakalikot na hangin. Si Daniel ay nakatayo, nakaharap sa bintana. Nang marinig ang yabak ko, dahan-dahan siyang lumingon. Sa loob lamang ang ilang araw, nagmukhang mas matanda siya, kulubot ang damit, may balbas, malalim na mga mata. Ngunit ang pinakanapansin ko ay na ang kanyang mga mata ay wala na ang pahingi-hingi tulad ng iba pang pakakataon. Sa halip, ang desperasyon ay naghilaw na at naging mapait. Tumingin siya sa akin ng matagal, pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti ng mapait. Sa wakas ay pumunta ka rin. Hindi ako umupo sa inakay niyang upuan. May 10 minuto ka. Yumukot siya at bahagya siyang ngumiti ng tuyo. Lagi kang ganyan malinaw, matigas, walang binibigyang pagkakataon. Maraming beses na akong nagbigayng pagkakataon, higit pa sa karapat-dapat mo. Nanahimik siya sandali bago hinila ang upuan at naupo. Inaanyayahan ako ng tingin niya. Umupo tayo. Nandito na tayo bilang dating mag-asawa. Tinitingnan ko ang malawak na walang lamang silid at tinitingnan ang bag sa sahig. Nag-ayos kang aksidente para lumapit sa akin. Ginamit mo ang huwad na utang na loob para ikulong ako sa isang kasal na puno nga kalkulasyon, nagtaksil, naglipat ng ari-arian at ngayon gusto mong mag-usap ng may kahulugan bilang mag-asawa. Pinipisil niya ang hawakan ng upuan. Lagi ka ba talagang nagtatangkang ilagay ang iba sa walang dignidad na sitwasyon? Natawa ako. Ang naglagay sa iyo sa sitwasyong ito ay ikaw mismo. Inilabas niya mula sa drawer ang manipis na folder at itiniwala ito sa mesa. Akala mo ba malinis ang pamilya mo? Hindi ko hinawakan ang papel. Nagsalita siya, isinandal ang 2 kamay sa mesa. 3 taon na ang nakaraan. Bago mamatay ang tatay mo, ang isang subsidiary ng inyong kumpanya sa Bulacan ay may isang lupang may pinagtatalunang kasaysayan at mayroon mapagbabayad na hindi malinaw. Kung ilabas ko ang mga dokumentong ito kahit hindi bubuwagin ang iyong kumpanya, sapat na para makapinsala sa reputasyon ng inyong pamilya. Tinitigan ko siya ng matagal at pagkatapos ay dahan-dahang nagtanong, iyon ang tinutukoy mo na lumang usapin ng aking pamilya. Huwag mong balewalain. Nginitim ang mangipin niya. Nawala na ang lahat sa akin. Kung patuloy mo pa ring gigipitin, hindi na ako mag-alala kung sino ang madadala ko sa pagbagsak. Lumakad ako patungo sa mesa at binasa ng mabilis ang ilang pahina. Sa isa lamang na tingin, alam ko na ang ginagamit niya. Nga fotokopin lumang internal, dokumen tungkol sa isang matagal
na land acquisition na nagtagal na maraming taon. Ang isyong ito ngang aming pamilya ay aming sarili ng inimbestigahan at pagkatapos ay kusanglop na nagpasa ng kumpletong paliwanag ang aming tatay para maiwasan ang matagal na pagtatalo. Sa madaling salita, naayos na ito noon pa. Si Daniel ay nagtatago ng kopya para sa kanyang sariling proteksyon. Ipinaglong ko ang folder at tumingin sa kanya. Akala mo ba natatakot ako? Natigilan siya. Hindi ko kailangan ang iyong takot, kailangan ko lang na huminto ka. Mabilis siyang nagsalita, tulad nga humahawak sa isang huling dayami. Maria, alam ko mali ako, ngunit hayaan mo na rin akong mabuhay, pati ang aking ina nasisiraan na ang isip niya. Lahat ng kamag-anak ay nagtatangis at nagsisisi, si Carla ay nagpapagulo na rin. Kung lalong palakihin mo ito talagang hindi na ako makababangon. Tinitigan ko siya at napagtanto ko na nakakatatawa. Sa ganitong oras pa, ang pinag-aalala niya ay kung makababangon siya. Kahit isang salita walang nagtanong sa akin anong ginawa ko, paano ko nasaktan, paanong isinalarawan nila ako sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal ng isang makasarili ay nakakulong sa sarili niya. Tumayo ako, Daniel, nakamali ka sa isang bagay. Tumingin siya sa akin. Hawak ko ang bag at direkta siyang tinitignan. Hindi kita itinulak sa katapusan ng daan. Ikaw mismo ang lumakat doon. Lumiko ako at naglakad patungo sa pinto. Sa aking likuran, mabilis na tinawak ng kanyang boses ang aking pangalan. Hindi ako huminto. Noong una, talagang mahal kita. Ang aking hakbang ay natigil ng isang saglit at pagkatapos ay nagpatuloy. Sa pinto, ang ilaw sa labas ay tumatama sa aking mamata. Sumagot ako ng sapat para marinig niya. Kung iyon ang napakamurang pag-ibig iyon, pumasok ako sa elevator. Habang isinasara ang pinto, nagring ang telepono si Kuya Miguel. Ma'am Maria, may bagong impormasyon, nakita na namin si Andres Bautista at naroon pa siya sa Cavite. At isa pa, may problema, ang medical record ng pa ni Daniel nung panahon na yon. Ang sugat ay hindi kasing bigat ng sinabi niya. Pinipisil ko ang telepono, direktang tinitignan ang daan sa harapan ko, ihanda ang sasakyan. Opo, gusto kong makita si Andres Bautista ngayon din. Naalala ko ang mga naunang pangyayari na nagpapakita ng isang katotohanang nagsisimula ng maging maliwanag. Makaraan ang 3 buwan, nakatayo ako sa harapan ng malaking bintana sa pinakamataas na palapag ng holding company, tinitiknan ang lungsod na nakabuka sa ilalim ng umaga. Magusali, masasayan, matulay na tumatawid, sa ilok na kumikislap ng pilak, lahat ay gumagalaw, ng normal tulad ng hindi pa dumaan ang kahit anong pagkasira sa aking buhay. Ngunit alam ko lamang 3 buwang iyon ay sapat para alisin ang isang lumang kabanata, sapat para bawing alisin ang bawat layer ng kasinungalingan, at sapat para matutunang tumayo ng matatag sa aking sariling mapaa. Sa mesa ay ang panghuling buwat ng resulta na ipinadala ng abogado mula noong umaga. Binasa ko ito ng muli ng dahan-dahan, kalmante, walang pakiramdam na nilipit ang puso tulad nun. Si Daniel Cruz ay inusig ng responsibilidad sa maraming gawi, kabilang ang sadyang pandaraya sa pagtatatak ng relasyon sa kasal para sa personal na pakinabang, pagtatago at paglipat ng ari-arian, at mabibigat na pangyayari sa gawain noong aksidente. Si Aling Nena, pagkatapos ng unang pagtatangkang ikait at sumiga ng malakas sa huli, ay hindi rin nakaiwas sa kanyang pananagutan dahil sa maraming beses na pag-abot ng tulong, pagtatago ang impormasyon at pakikiisa sa mga pakana para palabasin ako sa kasal sa anumang paraan. Si Charla Reyes, pagkatapos ng pagtatalo at pag-amin, ay kailangang harapin ang kanyang responsibilidad sa magawi na may kaugnayan sa pagtitiwala ng paglipat ng ari-arian, pagbibigay ng maling impormasyon, at pakikiisa sa palabas na pagbubuntis para piling maksain ako ng diborsyo. Inilapag ko ang tumpo ng papel at wala akong naramdamang kasiyahan tulad ng iniisip ng iba kapag ang manaktaksil ay pinarusahan. Isang malalim na pagaan lamang, tulad ng sa huli, ay nakuha ko nang tapusin ang isang lumang bulok
napintuan ng isang silid na naging kulungan ko sa matagal na bumukas ang pinto. Pumasok si Kuya Miguel, hawak ang isang huling dokumento. Ma'am Maria, ang civil enforcement ay nakumpirma na nakumpleto ang proseso ng ari-arian. Ang lahat ng legal na karapatang pag-ari ninyo ay nabawi na. Tinanggap ko ito, binasa ang ilang linya, at lagdaan. Natapos na ang bahay sa Antipolo. Opo. Pagkatapos ang lahat ng proseso, ang kinilalang halaga batay sa dokumentasyon ng cash flow ay naibaling ng tama. Tumango ako. Sundin ang tamang proseso, wala na akong gagawing panatilihing iba. Tumingin si Kuya Miguel sa akin, may bahagyang pangunawa sa kanyang mamata, talagang hindi na kayo babalik doon. Bahagya akong ngumiti. Ang malugar na puno nga sinungalingan kahit ayusin pa hindi na magiging tunay na tahanan. Hindi na siya nagsalita, dahan-dahang tumango at lumabas. Bumalik sa tahimik ang silid. Lumapit ako sa salaming bintana, inilapag ang dalawang kamay sa kahoy na railing. Sa sandaling iyon, naalala ko ang gabing iyon sa handaan ni Aling Nena nang pinilit akong pumirma sa diborsyo sa harap ng lahat ng kamag-anak ng asawa. Noong panahon na iyon, naisip nila na nawala na lahat sa akin. Kahit ang sarili ko sa sandaling iyon ay naisip na pinaalis ako mula sa isang tahanan. Ngunit ngayon, tinitignan ko ito ulit at naunawaan ko ang nawala sa akin noong gabing iyon ay hindi tahanan, ang huwat na pananaw tungkol sa isang lugar na hindi talaga kailanman akin. Nang tanghali, mag-isa akong nagmaneho patungo sa sementeryo para bisitahin ang aking ama. Malinaw ang langit, mahinahong hangin, ang nga puno sa makabilang panig ng daraanan ay humihip sa ilalim ngang sikatang araw. Nakdala ako ngang isang bungkos ng puting bulaklak, inilapag sa harap ng lapida, at nakatayo ng matagal ng tahimik bago dahan-dahang nagsalita. Tatay, tapos na ang lahat. Tinitignan ko ang litrato, NG aking ama sa lapida, ang muka niya ay laging mapayapa at matatag tulad ng dati. Naging tanga ako dati, naniwala sa maling tao, pinahintulutang mabuhay sa kasal na hindi karapat-dapat sa akin. Ngunit kaya ko na ring lumabas sa aking sarili, ipinikit ko ang mga mata, sinubukang pigilin ang hapdi sa lalamunan. Ngunit tatay, maging panatag kayo, hindi na ganun si Maria ngayon, huwag na kayo mag-alala. Sa harapan ngang lapida ng aking ama, hindi ako umiyak, siguro ay naiyak na ako nang sapat sa loop ng 3 taong iyon. Ang natitira na ngayon ay hindi kahinaan kundi ang katinuan ng isang taong sa wakas ay nangahas, amining nagkamali at determinadong hindi na uulitin pa. Nang umalis ako sa sementeryo, nag-uyan na ang araw. Nang maupo ako sa sasakyan, nagring ang telepono ang abogado. Ma'am Maria, nag-request ng pakikipag-usap ang panig ni Daniel. Sinabi na tinanggap ng kanilang kliyente ang pagkakamali at nag-aapli para sa kabaitan tungkol sa civil side. Sinimulaan ko ang makina ng sasakyan. Ang boses ko ay panatag. Hindi nabanggit ang criminal side. Hindi. Bahagya akong natawa. Kung ganon, hindi iyon pakikipag-usap, pagawawe iyon, tanggihan. Opo. Binaba ko ang telepono. Ang langit sa harapan ko ay mabagal na nagbabago sa kulay na kahelabo. Sa sandaling iyon, malinaw ang lahat sa aking mga mata. Dati akong nagmahal, nagtiwala, nagpilit na purihin ang sarili ko para sumapat sa isang kasal na hindi karapat-dapat. Ngunit ngayon, kahit gaano kamahal ang presyo, kang pagiging gising tinatanggap ko ito. Sapagkat kapag nasaktan na ng husto, natututo ka ring tumayo ng tuwid habang nananatili kang buhay. Nang gabing iyon, nagpadala si Kuya Miguel ng panghuling draft ng civil case documents at pinakabagong update mula sa investigasyon. May posibilidad na si Daniel ay mapailalim sa mga pangsagilang hakbang sa lalong madaling panahon. Si Aling Nena ay hindi na rin makakaiwas dahil mayroon mga palatandaan na alam niya ang mga pangyayari at nagtulungan sa ilang aspetong pagtatago. Si Charla pagkatapos ng maraming paligoy-ligoy sa huli ay pumirma sa commitment paper na makikipagtulungan kapag inimbitahan para sa pagtatalo. Nabasa ko ang lahat, pagkatapos ay pina-off ang computer monitor at umandang sa upuan.
Sa malawak na opisina, ang air conditioning ay tumatakbo ng patuloy at sa labas ng bintana, maliwanag pa rin ang lungsod tulad ng hindi alam ang pagkasira ng kahit sino. Ipinikit ko ang mga mata ng sandali hindi para matulog, kundi para maramdaman kung masakit pa rin ako. Ang sagot ay o, ngunit ang sakit na iyon ay hindi na ako nilulubog. Nagpapaalala lamang ito sa akin na nakaligtas ako. Bago umalis sa opisina, personal akong gumawa ng tsaa. Ang singaw ay pumait ng manipis at magaan. Hawak ko ang tasa at nakatayo sa harap ng bintana, tinitingnan ang nga sasakyan na dumadaan sa ibaba ng gusali. May mataong lumabas sa kasal ng walang dalang anuman. May mataong lumabas ng puno ng peklat. Ako lumabas ng may dalawang. Ngunit dahil doon din, naunawaan ko ang natitirang pinakamahalaga sa aking makamay ay hindi lamang pera, karangalan o kumpanya. Ang pinakamalaking natitira ay ako mismo, ang bersyon na hindi nabulag. Alam ko na ang katapusan ay malapit na at sa pagkakataong ito ay katapusang pinili ko mismo. 3 buwan pagkatapos, nakatayo ako sa harapan ng malaking salaming bintana sa pinakamataas na palapag ng holding company. Tinitiknan ang lungsod na nakabuka sa ilalim ng umaga. Mga gusali, mga sasakyan, mga tulay na tumatawid sa ilog na kumikislap ng pila, lahat ay gumagalaw ng normal. Ngunit alam ko lamang 3 buwang iyon ay sapat para alisin ang isang lumang kabanata at matutunang tumayo ng matatag sa aking sariling mapaa. Sa mesa ay ang panghuling buot ng resulta na ipinadala ng abogado. Pagkatapos mabasang muli ng kalmante, pumasok si Kuya Miguel na may hawak na isang huling dokumento. Ma'am Maria, nakumpirma ngang civil enforcement lahat ng legal na karapatan ay nabawi na. Tinanggap ko ito at lagdaan. Tumingan kami ni Kuya Miguel at saka ko napansin ang bahagya niyang ngiti. Talagang hindi na kayo babalik doon. Dahan-dahang ngumiti rin ako. Ang malugar na punong kasinungalingan kahit ayusin pa hindi na magiging tunay na tahanan. Nang tanghali, mag-isa akong nagmaneho patungo sa sementeryo. Inilapag ko ang puting bulaklak at nagtayo ng matagal. Tatay, tapos na ang lahat. Gumihit ang hangin sa magadahon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng aking ama kung nandito pa siya. Siguro ay sisihin niya ako sa matagal na pagdusa. Ngunit naniniwala akong makakamit din niya ang kapayapaan. Sa wakas ay tumigil na akong yumuko ang ulo. Nang umalis sa sementeryo, hindi ako nag-uwian ng direkta. Pumunta ako sa isang business gathering na tanggap ko ng imbita. Nang pumasok ako, maraming lumingon at ngumiti. Walang tumawag sa akin na asawa ni Daniel. Lahat ay tinawag ako ang aking tunay na pangalan, sa aking tunay na posisyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko may mga karangalang kailangang palitan ngang isang sugat bago pa mabawi. Ngunit kapag nabawi na, wala nang sinumang makakakuha nito. Nang gabing iyon, nang makauwi sa bahay sa Marikina, naghanda na si Ate Helen ng mainit na tsaa. Tahimik ang bahay, malinis, at sa labas ng bakuran ay may amoy ng sampagwita. Naupo ako sa sofa, tinitingnan ang mainit na espasyo sa paligid ko, at biglang naunawaan ko ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng isang lalaki sa tabi mo o sa isang papel ng kasal. Ang kapayapaan ay nagmumula sa dinapagiging buhay sa suspetsa, pagtitiis at sakit. Binuksan ko ang maliit na kahon sa mesa at nakita ko ang singsing na pangkasal na hindi pa nadala ni Ate Helen para ipag-aayos. Kinuha ko ito at matagal na tiningnan. 3 taon na ang nakaraan, naisip ko na ang singsing na iyon ay simula ng isang tahanan. Ngayon naunawaan ko na ito ay isang patunayang maling pagtitiwala lamang. Ipinaglong ko ang kahon at isinabi kay Ate Helen, "Bukas, dalhin mo na ito para ipag-ayos." Nag-atubili siya, "Hindi ba ninyo gustong mapanatili ang kahit isa?" Umiling ako, "Hindi na kailangan." Pagkatapos ay umupo ako sa desk, binuksan ang isang bagong kwaderno. Sa unang pahina, isinulat ko, "Mula ngayon, mabuhay para sa sarili ko." Pagkatapos magsulat ng iyon, napatigil ako ang matagal at pagkatapos ay naramdaman ko ang pagkati sa aking mga mata. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa huli, pagkatapos ngang lahat ng unos,
Nasabi ko na ang masalitang iyon nang walang naramdamang pagsisisi. Ang kwento ko ay nagtatapos dito. Hindi na ako ang babae na pinilit na pumirma ngang diborsyo sa gitna ngang handaan. Hindi na ako ang asawang nagtitiis para panatilihin ang isang huwat na pamilya. At lalong hindi na ako ang taong nagpapasalamat sa isang palabas na itinayo ng may masamang balak. Nawala sa akin ang isang kasal, ilang taon ng kabataan, ang aking inosensiya, at ang aking mapaniwalaing puso, ngunit bilang kapalit nakuha ko ang aking sarili, ang aking karangalan, ang aking katinuan, at ang karapatang mamuhay ng hindi nagpapaluhod